Ang kwento ay nagsisimula sa isang high school na babae, na dinukot ng mga masasamang taong nakasakay ng van. Nagpupumiglas ang babae pero pinunit lang ang suot nitong uniform. Takot na takot ang driver ng van na si Yuya Nomoto na nadawat lang sa mangyayaring krimen. Wala siyang kaalam-alam sa binalak na gawin ng mga kidnappers. Ang akala niya ay may susunduin lang sila. Labis na nakukonsensya si Yuya kung kaya't bigla niyang hininto ang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay biglang nagsalita ang babae sa kanyang likuran. Inutusan siyang magmaneho. Hindi alam ni Yuya kung ano ang nangyayari. Ang kaninang maingay na sigawan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ang apat na kalalakihang dumukot sa babaeng high school student ay patay na. Pinatay silang lahat ni Uzaki Hitomi. Inutusan ni Hitomi si Yuya na magpatuloy sa pagmaneho kundi ay isusunod siya. Binalaan rin siya ni Hitomi na wag tumingin sa likod ng kortina. Hininto ni Yuya ang van sa tambakan ng mga sirang sasakyan, dali-dali siyang lumabas at hindi niya napigilang sumuka dahil sa labis na pagkasukla. Nilibot niya ang kanyang paningin at napasigaw siya nang makita ang nakatambak na mga bangkay sa kanyang harapan. Dali-dali siyang tumakas at nang makakita siya ng isang lalaki ay agad siyang humingi ng saklolo nito. Tingin sa kanyang kaalaman, ang lalaki ay isa palang Therianthro, isang taong ineksperimentuhan upang magkaroon ng kapangyarihang lampas sa kakayahan ng karaniwang tao. Ang lalaki ay bigla na lang nagpalit ng anyo, at naging isang kombinasyon ng tao at isang leon. Si Yugo Tani o kilala sa kanyang anyo bilang si Brute Leo. Papatayin na niya sana si Nomoto nang bigla itong hinila ni Hitomi papunta sa ligtas na lugar. Napagtanto ni Yuya na maglalaban pala sina Hitomi at Brute Leo, at siya ang magsisilbing pusta na ipambabayad ni Hitomi kapag natalo siya sa laban. Nang malaman yun ni Nomoto ay dali-dali siyang umalis. Hinatak siya pabalik ni Hitomi, kaso nagpupumiglas siya kaya hindi niya sinadyang mahawakan ang pakwan ni Hitomi. Dahil doon ay nagalit si Hitomi at pinatikim siya ng isang suntok sa mukha. Ipinaliwanag ni Hitomi sa kanya na sa lugar na kinatatayuan nila magaganap ang killing bites o paglalaban ng dalawang Therianthropes. Mamamatay siya kapag natalo si Hitomi, at mabubuhay siya kapag hindi. Sa pagkakataong ito ay takot na si Yuya dahil hindi siya kumbinsido na matatalo ng isang babae, ang halimaw na si Brute Leo. Nang makapag-transform na si Hitomi sa pagiging Therianthro, ay nilapitan niya si Brute Leo upang galitin. Hinampa siya ng kamao nito at tumilapon siya sa malayo. Hindi pa man siya tuluyang nakabangon, ay agad naman siyang sinundan nito ng mapanirang mga suntok. Naglaban ng harap-harapan ang dalawa, at nang sa tingin ni Yuya na parang matatalo na si Hitomi, ay muli na naman siyang tumayo upang tumakas. Ganon pa man, nang dumagundong ng napakalakas si Brute Leo, ay agad rin siyang nahulog pabalik. Sa sobrang lakas ng dagandong ay napaatras si Hitomi sa kanyang kinatatayuan. Muling nagpakawala ng napakaraming suntok si Brute Leo. Nangangatog na ang tuhod ni Yuya sa labis na pagkatakot. Habang patuloy lang sa pagsusuntok si Brute Leo, ay kinagat ni Hitomi ang mga daliri nito dahilan ng kanyang paghinto sa pagsuntok. Dinura ni Hitomi ang mga daliri ng leon habang walang makikitang bakas ng takot sa pagmumukha nito. Napag-alamang nananalaytay pala sa dugo ni Hitomi bilang Therianthrope ang dugo ng isang rattle, o isang uri ng hayop na walang kinakatakutan kahit gaano pa kalaki ang kalaban nito. Kilala si Hitomi sa kanyang anyo bilang Brute Rattle dahil hindi nito alam kung ano ang takot. Tinawag ni Hitomi si Brute Leo ng bobo dahil hindi umano nito kinilala muna kung sino ang kinakalaban nito. Lalong nagalit si Brute Leo kay Hitomi, at nang akma na niya itong susuntukan ulit, ay tinamaan siya ng kalmet ni Hitomi. Direkta itong tumama sa kanyang dibdib na dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Ganon pa man, makikitang pinapanood pala ng maraming tao ang laban nilang dalawa sa pamamagitan ng satellite. Hindi makapaniwala ang marami sa pagkatalo ni Brute Leo. Nagsalita naman ang guardian ni Hitomi na si Shidao Reiichi, na si Brute Rattle ang pinakamagaling na Therianthrope na nilikha niya. Tumawa naman ang matandang nakaharap sa screen, at sinabing isang interesanteng uri ng Therianthrope si Hitomi, sabay dila ng screen kung saan may larawan ito ni Hitomi. Kinabukasan, nagising si Yuya nang mapaginipan niya si Hitomi na balak siyang patayin. Nasambit niya sa kanyang sarili na panaginip nga lang talaga ang lahat. Subalit nang makita niya si Hitomi na bumangon mula sa pagkakatulog, ay napagtanto niyang totoo ang lahat na nangyari. Naalala niya ang pagligtas sa kanya ni Hitomi kaya lubos siyang nagpapasalamat rito. Kahit ang totoo ay binalak talaga siyang patayin ni Hitomi dahil di na niya ito kailangan. Ipinangako niya kay Hitomi na wala siyang ibang pagsasabihan sa nangyari, at nagpa siya ang dalawa na kumain sa isang restaurant.
Habang kumakain si Hitomi, ay hindi maiwasang humanga ni Yuya sa kakyutan nito dahil para lang itong karaniwang babae. Biglang tumayo si Hitomi sa kanyang kinauupuan, yun pala ay dumating ang tagapangalaga nito na si Shido Reichi. Humingi siya ng pasensya sa kanyang amo na si Shido dahil sa tingin niya ay nag-alala ito sa naging laban nila kahapon. Hinimas lang ni Shido ang ulo ni Hitomi, at sinabing malaki ang tiwala niya rito at hindi siya kailanman nagduda sa kakayahan nito. Dahil sa papuring natanggap, ang Hitomi na sobrang nakakatakot ay biglang naging cute na bata na kumikinding sa saya. Pinakilala ni Shido ang kanyang sarili kay Yuya, at nang akma na sanang magpapakilala si Yuya ay inunahan na niya itong banggitin ang kanyang pangalan. Binanggit rin ni Shido ang lahat ng detalye tungkol kay Yuya, pati kung saan siya nag-aral at nakatira. Hindi na siya nagtaka kung paano ito nalaman ni Shido dahil alam niyang makapangyarihan itong tao. Pinag-usapan nila ang tungkol sa insidenteng naganap kahapon, ang laban na ng dalawang Therianthropes. Ipinaliwanag ni Shido kay Yuya ang lahat ng detalye tungkol sa mga Therianthropes, at kung bakit sila umiiral. Layunin ni Shido na payapang mapatakbo ang Killing Bites, o ang paglaban-laban ng mga Therianthropes para sa kanya-kanyang interes. Binanggit ni Shido ang tungkol sa mga kaibigan ni Yuya, at walang dapat ipag-alala dahil nagawa nilang ipalabas na parang aksidente ang ikinamatay nila. Humingi ng kapatawaran si Yuya sa ginawa ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya raw alam na gagawa pala sila ng krimen at nag-awit lang siya sa gulo. Dahil doon ay nagalit si Hitomi at inakusahan niya si Yuya na sinungaling. Nagulat silang dalawa nang sabihin ni Shido na gagawin niyang bodyguard ni Yuya si Hitomi. Tumutol si Hitomi sa gustong ipagawa ni Shido. Wala umanong dahilan para bantayan niya ang isang talennan na kagaya ni Yuya. Ipinaliwanag ni Shido kay Hitomi na isa ng mahalagang tao si Yuya na kailangang protektahan. Dahil kung may mangyaring masama sa kanya ay mawawala ng karapatang makipaglaban si Hitomi, at malaking pagkatalo yun para sa kanila. Hindi na nagawang magreklamo pa ni Hitomi dahil ginagawa niya ang lahat ng ninanais ni Shido na kanyang amo. Nang magkasundo na ang lahat, ay binigay ni Shido kay Yuya ang isang case na naglalaman ng napakaraming pera. Sinabi sa kanya ni Shido na siya ang gagawing investor ni Hitomi, at ipupusta niya ang pera sa susunod na laban. Matapos ang lahat, ay umalis na si Shido at saka sinabing ilalahad niya ang iba pang detalye sa mga susunod na araw. Kalaunan sa loob ng bahay, sinaway ni Hitomi si Yuya dahil paulit-ulit nitong binibilang ang pera. Inutusan niya si Yuya na bumili sa labas ng mga kakailanganin niya, pero imbes na sumunod, ay sinabihan lang siya nito na siya na lang ang bumili. Binyantaan niya itong papatayin, kaya humingi ito ng tawad at saka kumaripas ng takbo. Habang naglalakad sa daan pauwi, ay napalingon siya sa kanyang likuran dahil may babaeng tumawag sa kanya. Nilapitan siya ng babae at sinabing may ipapatangin lang siya kay Yuya saglit. Laking gulat niya nang biglang tinanggal ng babae ang kanyang saplot at kitang-kita niya ang dalawang pakwan nito. Sinabi sa kanya ng babae na pakitingnan ito ng maayos, at napangiti pa ang kumag sa labis na pagkagalak. Makalipas ang ilang sandali, ay napaupo siya sa sahig nang biglang may kung anong tumusok sa kanyang binti. Napasigaw siya sa sobrang sakit, at muli na namang nagpalabas ng matalim na bakal ang babae. Inutusan siya ng babae na sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Hitomi, kung hindi ay papaslangin siya nito. Natigilan ng babae nang marinig niya ang boses ni Hitomi sa paligid. Nasa likuran niya na pala si Hitomi, at sinabing sa kanya siya mismo magtanong kung ano ang gusto niyang malaman tungkol sa kanya. Sa pagdating ni Hitomi ay parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Yuya dahil sa tingin niya ay ligtas na siya. Nagpakawala ang babae ng matutulis na bakal, ngunit madali lang itong naiwasan ni Hitomi sa liksi niyang gumalaw. Ngunit agad rin siyang napaatras nang biglang may bumulwak sa likurang bahagi ng katawan ng babae. Napag-alamang isa rin pala siyang Therianthrope, si Ryoko Araka o Brute Rowdy, isang porcupine. Ang porcupine ay isang uri ng hayop na may kakaibang katangian. Ang mga matutulis na tinik sa katawan nito ang siyang defense mechanism ng hayop. Kahit ang mga mababangis na hayop ay mahihirapang salakayin ang porcupine. Sinabi ni Ryoko na balak niyang patayin ang financier ni Hitomi, which is si Yuya, upang hindi na siya makasali sa susunod na gaganaping Killing Bites. Ngunit nabigo siyang gawin ito kaya si Hitomi na lang mismo ang papatayin niya. Sa sinabi niyang yun ay nag-ibang anyo si Hitomi at muli naging Therianthrope. Kasunod nito ay muling sinalakay ni Ryoko si Hitomi at nagpakawala ng maraming matutulis na tinik. Maliksi rin siyang gumalaw kaya hindi gaanong nakakasunod si
si Hitomi. Pagkalapag ni Hitomi sa bubong ng maliit na bahay ay muling nagpakawala ng maraming timik si Ryoko, at sa pagkakataong ito ay tinamaan na si Hitomi. Nang hindi na makagalaw si Hitomi ay ginamit na ni Ryoko ang atake nito, na may layuning pumaslang. Pinaulanan niya si Hitomi ng hindi mabilang na mga timik. Nang sa tingin ni Ryoko ay tapos na siya kay Hitomi, ay ibinaling naman niya ang atensyon kay Yuya. Isusunod na niya ito, napalunok si Yuya sa takot. Akma niya na sanang papaslangin si Yuya, ngunit natigilan siya nang makarinig siya ng may humikab sa kanyang likuran. Si Hitomi pala na humihikab, animoy kagigising lang. Hindi makapaniwala si Ryoko sa kanyang nakita. Ang kanyang matulis na sandata ay kayang tumagos sa bakal, kaya papaanong buhay pa rin si Hitomi sa kabila ng lahat ng kanyang atake. Napag-alaman na ang balat pala ng isang rattle ay lubhang napakakapal at napakatibay. Walang kahit ni anong sandata sa kalikasan ang kayang makapinsala sa likas na armor ng isang rattle bilang defense mechanism nito. Hindi ito matanggap ni Ryoko kaya muli siyang sumalakay, pero tinamaan siya ng kalmet ni Hitomi gaya ng kay Brute Leo. Nang nakabulagta na si Ryoko sa lupa, ay balak na niya sana itong tuluyang durugin, pero pinigilan siya ni Yuya. Hindi raw siya dapat pumatay ng kahit sino sa ganitong klaseng lugar, kung saan malapit lang ang bahay niya. Agad napalingon ang dalawa nang mapansin nilang gumalaw si Ryoko. Buhay pa pala ito. Aatake na sana si Ryoko nang biglang may bumunggo sa kanya at saka siya tumilapon sa malayo. Isang hindi kilalang tao ang biglang sumulpot. Walang kahirap-hirap nitong tinanggal ang mga tinik na bumaon sa katawan niya, para bang mga toothpick lang ito sa kanya. Alam kong familiar sa inyo ang mukha niya. Mukha siyang Wolverine na tank build. Kalaunan sa loob ng bahay ni Yuya, ipinakilala ni Wolverine Tank Build ang kanyang sarili bilang si Okajima Ichinasuke. Isa rin pala siyang therianthrope sa pangangalaga ng Ishida Zaibatsu. Napag-alamang mayroon palang 4 na Zaibatsu, ito ang Mitsukado, Yatsubishi, Sumitomo, at ang panghuli ay Ishida na kinabibilangan niya. Nais ni Okajima na pasalihin si Hitomi sa Ishida Zaibatsu upang maging kakampi nila ito. Ngunit hindi pumayag si Hitomi. Iminungkahi ni Okajima na mas maganda kung maraming kakampi. Sinabi rin niya yung nakasagupan ni Hitomi kaninang si Brute Rowdy ay nabibilang sa Yatsubishi Zaibatsu. Lalakas sila lalo kung magsasanib puwersa sila, at para na rin sa kaligtasan ni Yuya. Ngunit tinanggihan pa rin ni Hitomi ang alok ni Okajima. Hindi niya raw kailangan ng mga kakampi dahil siya ang pinakamalakas sa lahat. Sumang-ayon naman si Okajima sa sinabi ni Hitomi, ngunit sa pagkakataong ito ay matatalo siya kapag di siya pumayag sa inimungkahi nito. Sinabi ni Okajima sa larangan ng Killing Bites, hindi ka magsusurvive kung puro skills lang. Kailangan mo ng mga kakampi, at dahil dito ay nagalit si Hitomi. Tinanong ni Hitomi si Okajima kung minamaliit ba niya ang kakayahan nito, kaya hinamon niya ito na magtuos silang dalawa sa labas, para magkaalaman silang dalawa. Muntikan nang maglaban ang dalawa nang biglang tumunog ang telepono ni Yuya. Nakatanggap pala siya ng text mula kay Shido. Agad ring hinanap ni Hitomi ang cellphone niya at napag-alamang nakatanggap rin siya ng mensahe, at saka sinabi niyang tutulungan niya si Okajima. Hindi siya sasali sa Ishida Zaibatsu, pero lalagdas siya bilang pansamantalang miyembro. Labis naman itong ikinatuwa ni Okajima, at tatanawin niya raw ito bilang utang na loob. Kinaumagahan, nagising na lang si Yuya nang may umapak sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata niya nang mapag-alamang si Hitomi ito, at kitang-kita niya ang kulay pink nitong underwear. Sinabi ni Hitomi na papasok rin siya sa school kasabay ni Yuya, dahil ito ang ipinag-utos ni Shido sa kanya. Kalaunan, habang nasa palikuran ng kanilang paaralan, kinakausap niya ang sarili kung gaano siya kabagot sa klase nila kanina. Hindi siya sanay sa ganitong kaboring na buhay estudyante. Habang nagmumuni-muni, ay may narinig siyang nagsalita. Paglingon niya, ay nakita niya ang isang estudyanteng nasa itaas ng pintuan ng cubicle. Nagpakilala ang babae sa pangalang Eruza Nakanishi, isa ring brute therianthrope sa ilalim ng pangangalaga ng Yatsubishi Zaibatsu. Nagulat si Hitomi nang hinawakan ni Eruza ang panty nito, kaya mabilis niya itong inatake, pero nailagan naman ito ni Eruza. Sa galit ni Hitomi ay binyantaan niyang papatayin niya ito, pero sinabi lang ni Eruza na nakuha na niya ang panty nito bilang tropeyo kaya aalis na siya, sabay takbo palabas. Nang sundan niya si Eruza ay nakasalubong niya si Yuya sa hallway, at nagkabunggo silang dalawa. Napahawak si Hitomi sa kanyang ulo, at napasigaw naman si Yuya sa kadahilan nang nakita niya ang preskong talaban nito. Tinanong siya ni Hitomi kung saan dumaan si Eruza, pero sinabi niyang wala siyang nakitang dumaan sa tabi niya. Napalingon naman si Hitomi nang tinawag siya ni Eruza, habang inikot-ikot nito ang kanyang underwear at inaasar siya. Kaagad niya naman itong hinabol, at habang naghahabulan silang dalawa,
ay hindi maiwasan ni Hitomi na mapatanong sa sarili kung paano ito nakakatakbo ng mabilis nang hindi man lang nagtatransform. Sa kalagitnaan ng paghabol niya kay Eruza ay bigla na lang nagiba ang direksyon nito at sumulpot sa harapan niya. Napahiga si Hitomi sa lupa habang dinadaganan siya ni Eruza. Makalipas ang ilang sandali ay ibinulgar na nga ni Eruza ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang Therianthrope, ay nananalaytay sa dugo niya ang isang pinakamabilis na hayop sa mundo, ang cheetah. Napag-alaman ni Eruza na ang likod lang pala ni Hitomi ang natatakpan, at napoprotektahan ng kanyang makapal na hide kaya madali lang sugatan ang harapan niya. Nang akma ng kakalmutan ni Eruza si Hitomi ay bigla itong napaatras, nasalag pala ni Hitomi ang kalmat nito sa pamamagitan ng pagkagat nito sa kamay ni Eruza. Aatake na sanang muli si Eruza nang biglang may natumbang troso sa pagitan nilang dalawa. Kagagawan pala ito ng isang Therianthrope na oso upang awaten silang dalawa. Maya-maya ay dumating naman ang isang lalaki, at pinaliwanag sa kanilang dalawa ang sitwasyon. Ipinag-utos pala sa kanya ng Mitsukado Zaibatsu na ipaalam sa kanilang dalawa ang pasamantalang pag-hire ng Ishida Zaibatsu kay Rattle o Hitomi bilang participant sa magaganap na Killing Bites Destroyal. Isang linggo na lang ang natitira, at mangyayari na ang Killing Bites Destroyal kaya hanggat hindi pa nagaganap ang event ay mahigpit na ipinagbabawal ang paglalaban-laban ng dalawang brute o Therianthrope sa magkabilang Zaibatsu. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ng lalaki ay bigla itong sinalakay ni Hitomi pero nagawa nitong maiwasan ang atake nito. Bilang ganti, ay tinulak siya ng kasamahan ng lalaki na si Brute Bear, ang Therianthrope na oso. Gaganti na sana si Hitomi nang harangan siya ni Eruza, at sinabing bawal ang ginagawa niya, gaya ng sinabi ng lalaki sa kanila kanina. Sinagot lang siya ni Hitomi na naiirita na siya sa kakasalita ng lalaki at gusto niya lang itong patahimikin. Maya-maya lang ay nagsalita ulit ang lalaki. Sinabi niyang mas nakakatakot pala si Hitomi kumpara sa sinasabi ng iilan. Nagpaalam na ang lalaki sa dalawa na aalis na sila, total ay naipadala na niya ang mensahe. Sinabi niya kay Hitomi na kay Eruza na lang kamo siya magtanong kung gusto niyang malaman ang iba pang detalye patungkol sa magaganap na Destroyal. Sa pag-alis ng dalawa ay makikitang pinapanood pala sila ng dalawang kalalakihan mula sa malayo gamit ang telescope, ngunit hindi lang pala sila basta stalker lang, kundi isa rin silang mga Therianthrope sa ilalim ng pangangalaga ng Sumimoto Zaibatsu. Pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa planong pagpaslang kay Hitomi. Sinabi ng isa na kung maaari ay aaliwin muna nila ang sarili nila bago tuluyang patayin si Hitomi, at sinagot naman siya ng kasamahan niya na bahala na siya kung ano ang gagawin niya kay Hitomi dahil kung sa bagay, hindi na magtatagal ang buhay ni Hitomi dahil tinutugis na siya ng 4 na Zaibatsu, at bilang na lang ang mga araw nito. Sa mga di nakakaalam, ang 4 na Zaibatsu ay ang mga pangunahing korporasyong namamahala sa mga hybrids or Therianthropes. Sa pagtitipon ng 4 na Zaibatsu ay magaganap ang isang event na tinatawag na Killing Bites Destroyal kung saan maraming Therianthropes ang makikilahok upang maglaban-laban. Mabalik tayo sa ating kwento. Nang makauwi si Nomoto sa bahay, ay napatigil at nagulat siya sa kanyang nakita. Nasa loob pala ng kanyang bahay si Yugo Tani, ang leon na Therianthrope na tinalo ni Hitomi. Napag-alaman ni Nomoto na hindi pala siya tinuluyan ni Hitomi. Sa hindi matukoy na dahilan, siguro nga ay di talaga pinapaslang ni Hitomi ang kanyang mga kalaban. Sa sobrang takot ni Nomoto, ay nabitawan niya ang kanyang saklay. Tinanong siya ni Leo kung hindi niya ba kasama si Hitomi. Nagsalita naman ang isang babae na sinaway si Leo dahil tinatakot niya raw si Nomoto at humingi naman ito ng paumanhin sa babae. Siya si Yoko Mitsukado, ang apo ng presidente ng Mitsukado Zaibatsu na si Yozen Mitsukado. Tumayo ang babae at saka agad na sinabi kay Nomoto na umatras na sila sa gaganaping Destroyal. Tinanong ni Nomoto kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinagot naman siya ni Okujima. Ayon sa kanya, imbes na 1 versus 1 ang magaganap na labanan, ay maaari umanong makisali ang iba pang brute sa hindi nilalaban. Sa madaling salita, maaring magkampihan ang 3 magkatunggaling Therianthropes upang pabagsakin ang isang Therianthrope. Sinabi ni Miss Yoko na tiyak na kamatayan ang maghihintay sa'yo kapag natalo ka sa Destroyal, kaya mas mabuti pa raw ay umatras na lang si Nomoto bilang financier at wag nang sumali, kundi ay mamamatay si Hitomi. Sinabi ni Miss Yoko na si Shido Reichi umano ang pakana ng ganitong klaseng labanan. Ginagamit niya ang Killing Bites bilang kanyang pagsusuri para sa kanyang sariling pananaliksik. Inamin niya kay Nomoto na ang Destroyal ay isang makatotohanang
ng laro ng chess kung saan ang brutes ang mga totoong piraso na pinapagalaw ng mga financiers na kagaya ni Nomoto. Nakasalalay sa kanila ang buhay ng isang Therianthrope. Dahil dito ay natakot ng sobra si Nomoto sa kanyang nalaman. Samantala nasa restaurant naman si Hitomi, kumakain ng paborito niyang pancake kung saan kasama rin niya si Eruza. Sinabi ni Eruza na hindi maipagkakailang malakas si Hitomi, pero kung ang kagaya raw ni Nomoto ang maglalaro para sa kanya, ay tiyak matatalo siya. Iminungkahi ni Eruza na maghanap na lang kamo siya ng ibang financier basta hindi si Nomoto, pero sinabi lang ni Hitomi na ayos na sa kanya na si Nomoto ang magiging player. Hindi raw mangangahas si Nomoto na swayin si Hitomi, kaya magagawa raw niya ang dapat nitong gawin ayon sa gusto niya nang hindi umaasa kay Nomoto. Sa bahay naman ni Nomoto ay kinukumbinsi pa rin siya ni Miss Yoko na umatras sa Death Royal. Pero sinabi ni Nomoto na tatanungin muna niya si Hitomi kung tutuloy siya at kung oo ay tutuloy na rin siya. Sinabi ni Miss Yoko na isang maling hakbang lang ay kamatayan ang magiging pintuan ni Hitomi, kaya bakit kailangan pa raw niyang iasa ang pagdedesisyon kay Hitomi. Sinagot naman siya ni Nomoto na kung magdedesisyon siya ng hindi alam ni Hitomi ay siya naman ang mapapahamak at papatayin nito. Dahil doon ay naintindihan ni Miss Yoko ang dahilan ni Nomoto, kaya umalis na lang silang dalawa ni Leon na bigong makumbinsi na paatresin sila. Nang makarating sa bahay si Hitomi ay sinabi ni Nomoto ang tungkol sa Death Royal at agad ring sinabi ni Hitomi na makikilahok siya at ganon na rin si Nomoto bilang financier nito. Dahil dito ay nagpasalamat muli si Okajima sa kanya, pero sinabi nito na kakailanganin umano nilang mag-recruit ng isa pang brute dahil 3 Therianthropes umano ang kailangan upang mabuo ang team nila. Sa kabila ng kanilang mapursiging paghahanap ay bigo pa rin silang makarecruit ng isang Therianthrope. Sa tingin ni Okajima ay may ibang Zaibatsu ang nakikialam at humahadlang sa plano nilang pagre-recruit. Bukas na ang deadline para makasali sa Death Royal, kaya inutusan ni Hitomi si Nomoto na gumawa ng paraan upang matapos na ang problema, at sinabi nito na ano naman ang magagawa niya. Mabuti na lang may nakita si Okajima na isang brute sa listahan at siya na ang panghuli. Ang kaso nga lang, ang brute na ito ay hindi nasasangkot sa 4 na Zaibatsu at kinamumuhian rin nito ang anumang klase ng labanan. Nang makita na nila sa personal ang isang brute na gusto nilang pasalihin ay di akalain ni Nomoto na isa pala itong babae. Pero naisip niya na baka malakas rin siya kagaya ni Hitomi kapag nakapag-transform na ito. Kahit gustuhin niya mang sumali ay hindi po pwede dahil isa lamang siyang rabbit. Siya si Oyanaba, also known as Brute Rabbit. Ayon sa kanya, natalo siya sa lahat ng killing bites na sinalihan niya. Sa sobrang dami niyang naitalong laban, ay nawala ang mga backer niya at karapatan na makilahok pang muli sa killing bites. Naiintindihan naman ni Okajima na hindi siya ganong malakas, pero kinakailangan niyang sumali sa Death Royal upang hindi sila malaglag sa event. Lumuhad pa si Okajima upang mapapayag si Anaba, at sa sobrang takot niya, ay kinakalmat nito ang bintana sa kagustuhang makaalis na. Pero natigilan siya nang sabihin ni Okajima na kapag sasali siya, ay maaari niyang mabawi muli ang kanyang reputasyon bilang isang brute. Pero sinabi ni Okajima na maaari rin silang manalo at makilala ng karamihan, or matatalo sila at mamatay. Nang marinig ni Anaba ang salitang mamatay, ay naglaho ang pag-asa nitong mabawi ang reputasyon at ayaw niya talagang sumali. Bigla namang tinapik ni Hitomi si Okajima na siya na raw ang baalang magkumbinsi kay Anaba. Hinawakan ni Hitomi ang kamay ni Anaba at saka mahinahong sinabi na kahit ang isang rabbit na kagaya ni Anaba ay may malaking maitutulong rin. Medyo nabuhayan si Anaba. Sinabi sa kanya ni Hitomi na magagamit siya bilang pain sa kalaban. Nang marinig yun ni Anaba, ay muli siyang sumigaw at saka tumakbo palabas ng restaurant. Bigo sina Hitomi at Okajima na kumbansihin si Anaba, kaya inutusan ni Hitomi si Nomoto na siya na ang magkumbinsi sa rabbit. Binyantaan siya ni Hitomi na papatayin kapag nabigo siyang makumbinsi ito, kaya dali-daling umalis ang pilay kahit paikay ka itong maglakad kaysa kung patayin siya ni Hitomi. Pakiramdam niya tuloy ay para siyang asong tinuturuan ng kanyang amo. Natagpuan ni Nomoto si Anaba na mag-isa sa parke at inoferen ito ng carrot juice, pero di ito tinanggap ng rabbit dahil iniisip niyang sinusuhulan siya ni Nomoto. Hindi pa rin alam ni Nomoto kung paano ito makukumbinsing mapasali, kaya tinanong niya na lang ito kung paano ito naging Therianthrope hindi naman siya yung tipong pwedeng ipanlaban. Ayon kay Anaba, wala siyang katalent-talento sa lahat ng bagay, isa siyang lampa at mahina pagdating sa school at sports. Lagi rin siyang ginagawang katatawanan ng kanyang pamilya at kaibigan. Kaya nung nalaman niyang pwede pala siyang maging Therianthrope ay agad siyang pumayag sa alok. Napakasaya niya nung araw na yon, ang kaso nga lang isa lang siyang rabbit na hindi magaling sa pakikipaglaban. Ayon sa kanya, kung may isang bagay kung saan magaling siya, yun ay ang pagtakbo sa mga humahabol sa kanya. Kawawa talaga siya, ang cute pa naman niya. Ganon pa man, ay sinubukan ni Nomoto
na pagaanin ang loob ni Anaba, sinabi niyang isa rin siyang talunan na sasabak sa isang matinding pagsubok. Siya ang napiling maging manlalaro para kay Hitomi. Ayon kay Nomoto, ang pagiging mahina ay hindi ibig sabihin na walang kwenta. Kahit papano ay nakakatulong rin sila sa ibang paraan. Sumang-ayon naman si Anaba kay Nomoto, at sinabing may punto siya. Nagpaalam siya kay Nomoto na iinumin niya ang juice na binigay nito, pero nang kunin na niya ito ay may kung anong bagay ang tumama sa juice. Kagad nagtago si Anaba sa likod ng puno dahil sa takot na pagbintangan niya patuloy si Nomoto na siya ang may kagagawan. Kasunod nito ay ang puno naman ang tinamaan. Dala ng labis na takot ay agad na nag-transform si Anaba sa pagiging kuneho at saka ito naghukay ng mabilis. Kapag pala sinalakay ng predator ang isang kuneho, ay pumapasok ito sa butas na kanilang hinukay upang doon magtago. Pero walang butas sa pinagtambayan ni Anaba, kaya naghukay na lang ito ng pagtataguan. Muli na naman siyang pinatamaan ng hindi matukoy na bagay. Nagtataka si Nomoto kung saan ito nanggaling. Yun pala ay kagagawan ito ni Akimi Kishimoto, isang hired assassin upang pigilan ng ibang Therianthropes na makasali sa gaganaping Destroyal. Si Akimi ay isang horned lizard, o isang uri ng butikin na may kakaibang katangian. Kapag nahaharap sa isang laban ang mga butiking ito, ay naglalabas sila ng dugo mula sa kanilang mga mata na para bang isang baril bilang defense mechanism. Binaril muli ni Akimi si Anaba, at tinamaan nito ang kanyang buhok. Sa sobrang takot ng kuneho, ay tumakbo ito ng sobrang bilis, at liliko na sana siya sa eskinita pero binaril ulit siya ng babae at tinamaan siya sa binti. Nagtaka si Anaba kung paano siya nagawang sundan ni Akimi ng ganon kabilis. Babarili na sana ulit ni Akimi si Anaba, pero napahinto siya nang may mapansin siya sa kanyang likuran. Dumating pala si Hitomi upang iligtas si Anaba. Sinugod ni Hitomi si Akimi, bagamat pinagbabaril siya ni Akimi ng mga dugo nito mula sa kanyang mata, ay madali lang niya itong naiilagan. Tatamaan na sana si Anaba ng dugo ni Akimi pero nasalag ito ni Hitomi gamit ang kamay niya. Para maprotektahan si Anaba ay di na siya umilag. Sa halip ay ginawa niyang shield ang kanyang sarili upang hindi tamaan si Anaba. Sa ginawa ni Hitomi ay naalala ni Anaba ang sinabi nito at ni Nomoto sa kanya na kahit ang isang mahinang Therianthrope na katulad niya ay nakakatulong rin. Ginamit ni Anaba ang kanyang mga tenga upang sumagap ng tunog dahil ang mga tenga ng isang rabbit ay maihahalin tulad sa isang radar. Kayang alamin ng mga tenga nila ang pinagmulan ng isang tunog at lokasyon nito. Dahil dito ay napag-alaman ni Anaba na dalawa pala ang bumabaril sa kanila. Agad niya itong sinabi kay Hitomi na may isang kalaban pa sa likod ng babaeng bumabaril sa kanila. Sa impormasyong yun ay nakakita ng bentahe si Hitomi, binato niya ng bakal ang babaeng nasa harapan niya at mabilis naman itong umilag pero yun talaga ang gustong mangyari ni Hitomi. Ang umilag siya, tinamaan ang kambal niya sa likod at nabaling ang atensyon niya rito. Kaya naman ay madali siyang naitomba ni Hitomi gamit ang kanyang mapaminsalang kalmat. Matapos ang laban, ay dumating naman sina Nomoto at Okujima sa lugar. Napag-alaman nilang hindi pala pinatay ni Hitomi ang kambal pero isa lang sa kanila ang may malay kaya inutusan niya ito na ipaalam sa lahat na si Brute Rabbit ang tumalo sa kanilang dalawa. Kapag di nila ito ipinaalam sa marami, ay ire-report ni Hitomi kay Director General Shido Reichi ang kalukuhang ginawa nila. Kapag nangyari yun ay masisira ang reputasyon ng kanilang Zaibatsu kaya agad itong tumango at saka umalis. Tinanong naman ni Anaba kung ang ibig sabihin ba nito ay nanalo siya sa laban, at sinagot siya ni Okujima na oo, pero hindi pa siya nakarehistro sa Destroyal kaya walang problema kahit nakipaglaban pa siya sa kapwa Therianthrope. Dahil doon ay sobrang saya ni Anaba dahil sa unang pagkakataon ay nanalo raw siya sa isang laban. Sa sobrang saya niya, ay sinabihan niya si Nomoto na sasali na siya sa Destroyal. Total ay natalo niya raw ang Brute ng Sumitomo Zaibatsu. Umakyat pa ito sa tuktok ng ladder habang masayang umiindak. Nagpasalamat naman si Okujima sa pagpayag niya. Kinabukasan, inihayag ni Mai Shinazaki mula sa Killing Bites Bureau ang nalalapit na pagsisimula ng event. Una ang lahat ay ipapaalala muna nila ang mga basic rules sa Destroyal. Ipapaliwanag ito ng Director General na si Shido Reichi. Nang marinig ito ni Hitomi, ay lumingon-lingon pa ito para hanapin ang direktor. Binanggit ng direktor ang mga rules ng Destroyal at magaganap ang event sa isang uninhabited island o isang islang hindi permanenteng tinitirhan ng mga tao. Ang islang ito na tinatawag na Hotei Island ay matatagpuan sa bahagi ng Philippine Sea. Kasalukuyan silang naglalayag sa karagatan sakay ang pinakamalaking cruise ship na tinatawag na Beast King patungo sa nasabing isla.
Upang mas maging makatotohanan, gumawa sila ng simulation map na may grid sa itaas na bahagi ng isla at ang grid na ito ay nahahati sa 100 metrong kwadrado kung saan pinipwesto ang mga brutes bilang mga piraso ng chess at sa oras na pumasok ang katunggaling brute sa parehong square ay doon na magsisimula ang laban. Hanggat nasa loob ng iisang square ang mga magkakatunggaling brutes, hindi na mahalaga kung magiging 2-on-1 or 3-on-3 ang magiging laban. Ang pinakakondisyon upang manalo ay dapat mananatiling buhay kahit ang isang brute lang ng team habang ang mga brutes ng mga katunggaling team ay dapat maaaring patay na o nawalan ng malay. Sa madaling salita, matira ang matibay. Inutusan ni Shido ang lahat ng brutes na maghanda na sa papalapit na laban dahil ilang sandali na lang ay darating na sila sa isla. Samantala ay papunta naman si Inaba sa CR dahil sumasakit ang tiyan nito dulot ng kanyang anxiety nung nakabunggo siya ng lalaki kanina. Pagkapasok niya ay nakita niya ang isang babaeng nakahiga sa sahig, tila wala itong malay, habang may lalaki namang nakatayo sa harap nito. Lumingon ang lalaki kay Inaba at saka ngumiti ito ng nakakatakot. Tatakbo na sana si Inaba nang hilahin siya nito pabalik ng CR. Siya si Den Onuma at sa itsura pa lang ng kumag na ito ay halatang manyak na. Takot na takot si Inaba nang hahawakan na sana siya ng manyak na lalaki pero napatigil ito nang tinawag siya ng kanyang mga kakampi. Ito ay sina Kaide Kazama at Shina Ryuji. Sila ay mga Therianthropine mula sa Team Sumitomo. Binanggit ni Ryuji na ang babae sa harap nila ay ang ikatlong miyembro ng Ishida Zaibatsu na tumalo sa kambal. Dahil doon ay mas lalong naging interesado si Onuma kay Inaba, gustong-gusto na nitong matikman ang kuneho kaya dali-daling umiling si Inaba at saka sumigaw na hindi siya ang tumalo sa kambal. Napansin naman ni Kaide ang pagdating ni Hitomi at saka sinabi nito na malamang siya ang tumalo sa kambal. Nang marinig ni Inaba ang boses ni Hitomi ay dali-dali itong lumapit sa kanya at yumakap ito habang umiiyak. Sinabi ni Onuma na ilalaan na lang niya ang kanyang natitirang lakas kay Hitomi pero ang akala ni Hitomi ay pakikipaglaban ang tinutukoy ni Boy Manyak kaya hinamon niya ito. Sinaway naman sila ni Ryuji dahil hindi pa ito ang tamang oras para sa mga gusto nilang mangyari at saka sila naglakad paalis. Nang dumaong na ang cruise ship sa Pangpang ay nagsiupuan na ang mga players sa kani-kanilang upuan. Kinikwento ni Nomoto kay Miss Yoko kung gaano siya kinakabahan sa magaganap na tournament pero napahinto siya sa pagsasalita nang bigyan siya ni Miss Yoko ng nakakatakot na titig. Samantala ay nakiusap naman ang bank manager director na si Toseigi na ipanalo ang laban dahil mahigpit itong inutos ng kanilang presidente na si Ishida. Sinabi naman ni Okajima na ayaw rin nilang mamatay, kaya gagawin nila ang lahat upang manalo sa laban, ganun pa man ay hindi nila magagarantiya na mananalo talaga sila. Dumating naman si Hitomi at saka sinabi sa matanda na wag na siyang masyadong mag-aalala dahil kahit sino umano ang makakaharap niya ay baliwala. Sinabi ni Hitomi ang paborito nitong kataga na kung sino ang may matalas na pangil ay siya ang mananalo, ganun ang killing bites. Nagsimula nang maghanda ang mga team na sasabak sa laban. Ito ay ang Team Mitsukado, Team Yatsubishi, Team Sumitomo, at panghuli, ang Team Ishida. Nakahanda na rin si Hitomi sa kung ano ang mangyayari, nakahanda na rin ang mga players na sasabak sa isang laro na patag-isa ng talino. Nakapwesto na si Hitomi sa isang mataas na lugar bilang kanyang starting point, parang namamangha pa nitong ibinanggit na wala siyang kahit anong makita sa sobrang dilim ng paligid. Pero bilang isang Therianthrope ay kailangan lang ni Hitomi na umasa sa kanyang instinct at liwanag na nanggagaling sa buwan. Nasa sabik na talaga si Hitomi makatagpo ng kalaban. Sa pamamagitan ng satellite ay natutukan ng mga manlalaro ang bawat galaw ng kanilang mga piraso at kung ano ang lagay ng mga ito. Magsisimula na ang round 1 kaya pinaggulong na ang dice dahil dito binabasi kung ilang hakbang ang maaring gawin ng isang player sa kanyang piraso. Ang unang kikilos ay ang dating kampyon sa tournament na si Shinoda Masanobu. Sinabi niya sa announcer na ang gagawin niyang move ay mula 5-1 hanggang 7-3. Tinanong naman ni Miss Yoko si Nomoto kung may kaalaman ba siya sa kahabaan at pasikot-sikot na daan sa isla. Sinabi ng babae na hindi lang ito basta laro lang, kapag nagpadalos-dalos ka sa pagpapakilos ng iyong mga piraso, ay maaaring mahuhulog sila sa bangin at ilog. Ayon pa sa kanya, marami na umanong buhay ang nawala dahil sa ganong kamalian. Binabalaan siya ni Miss Yoko pero halatang may halo itong pananakot. Tinutukso rin si Nomoto ng ibang players na kesyo isa lang siyang estudyante, at ano raw ang alam niya sa mga ganitong bagay. Sinabi naman ng isang lalaki na sa panahon ngayon ay nagagawa mo na ang mga bagay-bagay sa tulong ng internet. Iniisip niya na siguro naman ay may tinatagong strategy si Nomoto at may ibubuga rin ito sa pautakan. Napakamot na lang si Nomoto dahil wala naman talagang alam ang lokolokong ito. Muling pinagulong ang dice, 6 na hakbang ang pwedeng gawin at si Nomoto na ang susunod na kikilos. Habang tinitingnan ni Miss Yoko si Nomoto,
ito, ay iniisip niyang isa lang talagang amateur si Nomoto. Ang Death Royale ay tagisan ng mga mauutak kung saan nakasalalay sa desisyon ng isang player ang buhay ng kanyang piraso. Ayon pa sa kanya, hindi raw ito ang klaseng laro na kayang ipanalo ng isang bobong estudyante na mula sa isang bulok na paaralan. Duda rin si Mr. Shinoda na makikita ni Nomoto ang perpektong pagkakataon kung saan niya dapat papuntahin ang kanyang piraso. Dahil sa kanilang time limit ay kailangan pagalawin agad ni Nomoto ang kanyang piraso. Sa isipan ni Miss Yoko ay wala umanong kwenta ang ginagawang pagtingin-tingin ni Nomoto sa screen. Sinabi ni Nomoto na igagalaw niya ang kanyang piraso sa quadrante mula 15 hanggang 24 at dahil doon ay nagulat ang apat sa naging hakbang ni Nomoto. Ayon pa kay Miss Yoko, nalaman raw ni Nomoto ang karapat-dapat na posisyon, napaka-imposible paano niya raw iyon naisip. Napag-alaman nila na nagtutulungan pala sina Hitomi at Nomoto sa gagawin nilang hakbang. Iyon pala, ilang araw bago magsimula ang tournament, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa gagawin nilang diskarte. Walang posibilidad na kayang talunin ni Nomoto ang mga matatalinong makakalaban niya sa event kaya gumawa na lang ng paraan si Hitomi. Sinabi ni Hitomi na kapag kakanan siya ng isang beses ay paiigtingin niya ang kanyang kanang kamao. Kapag gunting, ay 2 spaces at kapag papel naman ay 3 spaces. Pinaalalahanan niya si Nomoto na dapat basahin nito ang hudyat ng kanyang kamay upang alam niya kung ano ang gagawin. Namangha si Mr. Shinoda sa diskarte nila, hindi akalain nito na ang piraso mismo ang magpapagalaw sa player. Napaisip tuloy si Mr. Shinoda na baka isa ito sa mga potensyal ni Brute Rattle o Hitomi. Samantala ay napipikon naman si Miss Yoko sa pagmumuka ni Nomoto, hindi raw siya makapaniwala na ginawa nila ang ganong klaseng strategy. Gagawin niya raw ang lahat ng makakaya niya upang durugan si Nomoto, ipapakita niya sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang veteranong tulad niya. Habang tinatanaw ni Hitomi ang kalawakan ng bangin, binanggit nito na sa oras na nakapag-transform na ang kanyang mga mata at tenga, ay kayang-kaya niyang malaman kung may bumubuntot sa kanya. Dahil dito ay binunyag ng lalaki ang kanyang sarili sa harap ni Hitomi, napahanga siya rito dahil nabuking siya kaagad nito. Sinabi niyang hindi siya isang ninja, kundi isang sumo wrestler kaya kukunin niya raw ang pwesto ni Hitomi upang siya ang papalit. Sinabi rin ng lalaki na sa pagkakataong ito ay matutuloy na nila ang laban nilang hindi natapos. Tinanong siya ni Hitomi kung sino siya dahil di niya ito kilala, dahil doon ay hinubad ng lalaki ang kanyang damit at saka nag-transform. Siya pala si Brute Bear, yung tumulak kay Hitomi nung maglalaban na sana sila ni Eruza. Idineklara na ng announcer na magsisimula na ang laban. Naghiyawan naman ang mga audience, kaya napatanong na lang si Nomoto kung anong problema sa mga taong ito na sabik na may magpapatayan. Ayon sa commentator, tiyak na magiging madugo umano ang labanan dahil malulupit ang dalawang Therianthrope ang magsasagupaan. Dumagundong ng sobrang lakas si Brute Bear, pero hindi man lang natinag si Hitomi. Naalala tuloy ni Brute Bear ang sinabi ni Brute Leo sa kanya na si Hitomi ay merong hindi matitinag na kumpiyansa sa kanyang depensa, kaya naman ay sinasadya niyang magpatama sa kalaban upang pag-aralan ang atake nito at para makapagsagawa ng counter-attack. Pinayuhan siya ni Brute Leo na ngayong alam na niya ang estilo ni Hitomi, ay maaari niya itong gamitin laban sa kanya. Ang kailangan lang umanong gawin ni Brute Bear ay patumbahin si Hitomi gamit ang pinakamalakas na ataking meron siya. Ngayon sino ang magwawagi sa kanilang dalawa? Unang umatake si Brute Bear gamit ang kanyang pinakamalakas na bear pump. Pero kahit ang isang mabangis na oso ay walang nagawa sa mapaminsalang slash ni Hitomi. Bagsak agad ang oso na si Brute Bear. Sa sobrang bilis ng pangyayari, ni hindi sila nakareact agad. Nagsigawan ang lahat ng audience sa pagkapanalo ni Hitomi. Nagtaka si Brute Bear kung paano siya natalo ng ganun-ganun lang, tapos bigla niyang naalala nung inatake niya si Hitomi noong nakaraang linggo at siguro nga ay nabasa na nito ang kanyang atake. Sinabi naman ni Hitomi na isang maling galaw niya lang nun ay maaaring siya ang nakabulagta ngayon. Ganun pa man, sinabi rin niya ang paborito niyang kataga, ang sino mang may mas matalas na pangil ay siya ang magwawagi dahil ganun ang killing bites. Samantala ay di pa rin tapos sa paghihiyawan ng mga audience dahil sa pagkapanalo ni Hitomi. Sa pagkatalo ni Brute Bear ay nabawasan na ng isa ang Team Mitsukado. Hindi makapaniwala ang financier at player ni Brute Bear sa pagkatalo nito. Galit na galit naman si Miss Yoko sa pagkatalo ng alagad, maghintay lang daw si Nomoto at dudurugin niya ng husto ang piraso nito na si Hitomi. Sa kabilang dako naman ay pagalagala ngayon si Okajima, iniisip nito kung kamusta na kaya ang team niya. Pero agad rin niya itong binawi. Sa oras na ito din niya dapat iniisip ang iba, gayong hinahadlangan siya ng masukal na gubat na ilabas ang tunay niyang kapangyarihan. Balak niya sanang pumunta sa mas maaliwalas na lugar pero napahinto siya nang may kumalmat sa kanyang likod, ayun tomba si Okajima.
Kinalmat pala siya ni Taiga Nakanishi o Brute Tiger. Binanggit nito kung gaano siya nababagot sa event at aalis na sana siya pero napahinto ito dahil may tumawag sa kanya. Buhay pa pala si Okajima. Tumayo ito habang nagta-transform. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman natin na si Okajima ay isa palang hippopotamus. Ilang sandali lang ay may narinig si Okajima na nagsalita, kaya napalingon siya rito. Si Shota Yabi, isang brute mula sa Team Mitsukado. Sinabi nito na sobrang kinakatakutan rin pala si Brute Tiger. Lumingon-lingon naman si Okajima nang biglang may nagsalita na naman sa kanilang paligid. Si Ryuji Shina, isa ring brute mula sa Team Mitsukado. Sinabi nito na ang pagsasanib puwersa ng tatlong magkakatunggaling pangkat upang pabagsakin si Brute Tiger ay ang pinakamadayang hakbang na ginawa ng kanilang player. Dahil kung tutuusin, kayang-kaya niya raw talunin si Brute Tiger kahit siya lang mag-isa. Kaya naman ay biglang ginanahan si Brute Tiger dahil sa pinaplano ng tatlo. Sana raw ay magawa ng tatlong mga mahihinang ito na patalasin pa ng husto ang kanyang mga kuko. Sinabi ni Yabi na siya muna ang unang lalaban kay Tiger, total matagal niya na itong gustang makalaban kaso biglang sumingit si Ryuji, at sinabi nitong huwag silang makialam dalawa ni Okajima, itutumban niya raw si Tiger nang siya lang mag-isa. Sumagot naman si Yabi na ayos lang sa kanya, tinanong niya ito kung kay aba niya, lalo na't may advantage si Tiger sa lugar na paglalabanan nila. Pinatahimik siya ni Ryuji, at sinabing sa oras na mangialam siya ay uunahin niya ito. Napatawa si Yabi at sinabi kay Okajima na mukhang kailangan na muna nilang manood at maupo sa tabi. Sa isip naman ni Okajima ay napakalakas ni Ryuji at Yabi dahil naniniwala silang kaya nilang patumbahin si Tiger ng mag-isa. Unang sumugod si Ryuji kay Tiger, nagkunwari siyang kakagatin si Tiger pero binunggo niya ito ng malakas. Gumanti si Tiger ng suntok at tinamaan si Ryuji sa mukha. Muli na namang sumugod si Tiger pero nakailag si Ryuji. Tinangkang kagatin ni Ryuji si Tiger pero mabilis itong nakailag. Pinatid ng tigre ang kanyang paa at natumba ito. Tatamaan sana siya ng kalmot ni Tiger, pero mabilis rin itong nakatayo at nakailag. Sumugod ang dalawa sa isa't isa at naglaban ng harapan. Muntik nang tamaan si Tiger ng kamao ni Ryuji, pero agad itong nakatalon ng mataas. Habang nasa ere ay biglang may sumulpot na malaking kamao, tinamaan siya nito at saka siya tumilapon. Napalingon naman si Ryuji at sinabi dun sa nakisali sa kanila, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Ano sa tingin mo yang ginagawa mo? Sumagot naman si Shota Yabi na habang nanonood siya ay masyado siyang nabagalan sa laban nilang dalawa. Tinanong naman siya ni Ryuji kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot si Yabi na mali ang ginagawa mo, kung talagang lalabanan mo si Tiger ay huwag kang magpigil. Dapat lumaban ka ng buong lakas dahil nakakainsulto kay Tiger ang ginagawa mo. Bigla namang bumangon si Tiger at sinuklian si Yabi ng suntok sa baba. Hindi pa man tuluyang bumagsak si Yabi sa lupa, ay bigla na lang naglaho si Tiger at saka mabilis na tumatalon-talon sa mga puno. Sa sobrang bilis ni Tiger ay hindi halos makita ng mga mata ni Ryuji ang kilos nito hanggang sa tamaan na lang siya bigla ng kalmet nito at agad na bumagsak. Sa pagkatalo ni Ryuji at Yabi, ay sinabi ni Tiger kung gaano nakakawalang ganang makipaglaban sa dalawa. Samantala ay hinahabol naman ni Eruza si Kaide sa kagubatan pero bigla itong huminto at sinabing, totoo nga ang chismis, di kang nga kasing galing ng kapatid mong si Tiger pero sobrang bilis mo naman. Nag-transform si Eruza at sinabing, syempre naman, sa ganitong distansya kayang-kaya kitang patumbahin bago ka pa makapag-transform. Walang sino man ang pwedeng makahuli at makatakas sakin, dahil ako ang cheetah. Iminungkahi niya kay Kaide na sumuko na lang siya para hindi na siya masaktan pa. Itinaas naman ni Kaide ang kamay niya at sinabing susuko na ako pero ewan ko lang sa kakampi ko. At bigla na lang may kung anong pumulupot kay Eruza at pumasok ito sa kanyang bibig. Kagagawan pala ito ni Boy Manyak na si Den Onoma o Brute Cobra. At dahil hindi sila kita ng kamera sa kadahilan ng masyadong liblib ang lugar, kaya alam niya na kung ano ang gustong gawin nitong si Boy Manyak kay Eruza. Balak sana ni Eruza na kagatin na lang ang buntot ni Onuma para makatakas, pero inangat siya nito sa ere at saka siya malakas na ibinagsak sa lupa. Sinubukan niyang tumayo agad, pero agad rin siyang sinikmuraan ni Kaide ng sobrang lakas. Sinabi nito na sa pagkakataong ito ay wala ka nang magagawa kundi magmakaawa sa buhay mo. Pero kahit nagawin mo pa yon ay maiinis lang ako sayo kaya papatayin pa rin kita. Nang marinig yun ni Onuma ay pinaalala niya ulit kay Kaide ang kanilang naging usapan. Hindi pa man siya tapos magsalita ay binara na siya nito. Sinabi nito na ini-injure niya lang si Eruza para hindi na makatakbo, at sa kanya tinanong si Onuma kung may problema ba siya doon. Agad namang sumagot si Onuma na wala. Wala siyang problema, gawin raw ni Kaide ang gusto niyang gawin kay Eruza. Dahil doon ay inapakan ni Kaide ang sikmura ni Eruza, at sinabing hindi ka malakas, sadyang malakas lang umano ang loob nitong umasta ng ganon dahil sa kuya niyang si Tiger.
Speaking of Tiger, nakaharap sina Tiger at Okajima sa isa't isa, tila handa ng maglaban. Aminado naman si Okajima na wala siyang pag-asang manalo laban kay Tiger, pero hindi raw siya mamamatay nang hindi lumalaban. Nakahanda na sanang umatake si Tiger, nang biglang tumunog ang suot niyang collar sa leeg. Pinaalalahanan siya nito na kailangan niyang pumunta sa lugar na pinili ni Mr. Shinoda sa loob ng 3 minuto. Napagtanto naman agad ni Nomoto na balak ni Shinoda na tulungan si Eruza sa pamamagitan ng pagpapadala nito kay Tiger sa lokasyon dahil na-corner ito ng Team Sumitomo. Balak na sanang umalis ni Tiger nang kagatin siya ni Ryuji. Buhay pa pala ito, at mukhang balak yata nitong pasabugin si Tiger. Dahil kapag lumagpas si Tiger sa itinakdang oras at di pa siya nakarating kung nasaan si Eruza ay sasabog ang collar na suot nito. Nagtataka si Tiger kung bakit nakakagalaw pa rin si Ryuji sa kabila ng lakas ng suntok na binitawan niya. Idiniin ni Ryuji si Tiger sa puno at saka ito binali-balibag. Habang bitbit ang nanghihinang si Tiger, ay sinabi ni Ryuji na wala lang para sa kanya ang natamong sugat mula kay Tiger sapagkat ang mga buwaya ay nakatira sa isang lugar na pinamumugaran ng bakterya. Sa kanilang natural habitat, ay likas na sa kanila ang pagkakaroon ng sugat araw-araw sapagkat lagi silang nakikipaglaban. Muling pinagulong ang dice, at tinanong ng announcer si Nomoto kung igagalaban niya ang kanyang piraso, o baka gusto nitong i-maintain na lang ang posisyon ni Hitomi. Nahihirapan itong mag-isip kung ano ang gagawin nitong hakbang. Samantala ay tinatanaw naman ni Hitomi ang buong kabundukan. Iniisip niyang mas mabuting manatili na lang siya sa lugar na kanyang kinatatayuan dahil pabor ito sa kanya. Habang si Nomoto ay nagdadalawang isip pa rin, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Hitomi kaya naisip rin niyang panatilihin na lang ito sa kasalukuyan nitong posisyon. Pero ganun pa man, sa tingin ni Hitomi ay hindi yun ang mangyayari. Samantala ay nasa pook na liblib naman si Eruza, nakabitin ng patiwarik habang ginugulpi ito ni Kaide. Nang makaramdam na siya ng kontento ay sinabi nito kay Onuma na sa kanya na si Eruza, siya na raw ang bahala kung anong gagawin niya rito at saka ito umalis. Napatawa sa tuwa si Boy Manyak dahil magagawa na nito ang gusto nitong gawin. Nilalabas pa ni Kumag ang dila nito kaya sumigaw si Eruza at tinawag ang kuya niyang si Taiga. Ilang sandali lang ay biglang may kumalmat sa buntot ni Onuma, napasigaw ito sa sobrang sakit at agad nitong nabitawan si Eruza. Ang akala ni Kaide ay sinalakay na sila ni Tiger, pero si Hitomi pala ang dumating. Binalak ni Hitomi na tamaan sana ang lalamunan ni Onuma, pero sinasalag ito ng kanyang pag-iwang-giwang na buntot. Kinakailangan niyang makapagsagawa ng counter-attack. Muntikan namang tamaan si Hitomi nang salakayin siya ni Kaide. Nakalimutan niyang dalawa pala ang kalaban niya, buti na lang ay nailagan niya agad ito. Bigla namang naglaho si Kaide sa harap niya, nasa likod niya lang pala ito at tinamaan siya ng siko nito. Samantala habang naglalaban sina Hitomi at Kaide ay pinadala ng Killing Bites Bureau ang isang buong crew team upang maglatag ng mga kamera at ilaw sa lugar na paglalabanan. Ilang sandali na lang ay makikita na ng lahat ang resulta ng laban nila Hitomi at Kaide. Pagkabukas ng screen ay nakita ni Nomoto si Hitomi na bugbog sarado na habang hawak ito ni Kaide o Brute Gecko. Inutusan ni Hitomi si Kaide na bitawan na siya. Inamin naman ni Kaide na magaling si Hitomi kapag mid-range ang labanan pero mahina ito kapag malapit ang labanan na. Binanggit rin ito kay Hitomi na sa oras na mahawakan siya ng kamay niya, mahihirapan na siyang makawala pa. Sa sobrang inis ni Hitomi ay sinubukan niyang kalmutin si Kaide pero binalibag lang siya nito. Hindi makapaniwala si Nomoto sa kanyang nakita. Sinabi pa niyang hindi natatalo si Hitomi, lalo na kapag one-on-one ang laban. Nagsalita naman si Miss Yoko na ang mga taktika umano ni Hitomi ay napag-aralan na ng kalaban. Isa lang umano siyang baguhan na sinwerteng manalo kay Brute Leo. Wala raw pag-asang manalo si Hitomi laban kay Brute Gecko na isang veteranong maraming karanasan sa pakikipaglaban. Sinisipan niya si Nomoto na kesyo kasalanan raw niya ito dahil nagpadalos-dalos siya sa kanyang hakbang. Pinadala kasi ni Nomoto si Hitomi upang tulungan si Eruza, at dahil umano sa makadamdamin niyang desisyon ay mamamatay ngayon si Hitomi. Nang mapagtantoyo ni Nomoto ay napapikit na lang ito pero agad rin siyang napadilat nang sabihan siya ni Mrs. Stone na wag ilayo ang paningin niya. Kailangan umano niyang pagkatiwalaan ang kanyang piraso. Samantala ay tuwang-tuwa naman si Boy Manyak nang malaman niyang di na kailangan ni Kaide ang tulong niya. Malaya na raw siyang magpakasaya at magagawa na rin niya ang gustong gawin kay Eruza, pero pagkalingon nito sa kanyang likuran ay naglaho na si Eruza. Napasigaw na lang ito sa sakit ng kalmutin siya ni Eruza sa mukha. Pumagitna naman si Eruza sa pagitan nila Hitomi at Kaide, at saka sinabing siya ang dapat kalabanin nito hindi si Hitomi. Tumayo naman si Hitomi,
At saka sinabing uunahin niya na lang itong si Boy Manyak. Namimilipit pa rin ito sa sakit at galit na sa dalawa dahil sa natamong kalmat nito sa mukha. Samantala ay hindi mapigilan ng mga audience na masabik dahil nga isang pambihirang laban ang magaganap. Si Brute Cobra at Brute Gecko ng Team Sumitomo, laban sa magkatunggaling Therianthrope mula sa magkabilang team na Ishida at Yatsubishi. Tila isang pagsasanib puwersa ang magaganap sa dalawang magkatunggaling brute. Sa madaling salita, isang double match ang magaganap na laban. Nanggagalaiti naman si Den dahil sa ginawang pagkalmat ni Arusa sa kanyang mukha at nagbantang papatayin niya silang dalawa. Sa sobrang galit nito ay dahan-dahan itong nag-transform hanggang sa tuluyan itong naging dambuhalang cobra. Makikita ang flashback ni Den Onuma noong pinatawag sila ng tagapamahala ng Sumitomo Zaibatsu upang pangasiwaan sila sa paparating na Destroyal kung saan nagkita silang muli ni Ryuji na leader ng kanilang gang na Reptier, isa sa pinakamapanganib na gang sa buong Kanto region sa bansang Japan. Layunin ng matanda na pigilan si Shido Raichi sa kung ano ang binabalak nito at durugin ang kanyang mga Therianthrope at pinaalalahanan niya sila na hindi sila pwedeng matalo sa laban. Labis namang nagulat si Yuya Nomoto, ang player ni Hitomi dahil sa malaking pagbabago sa itsura ni Onuma dahil parang hindi na umano ito tao. Sinabi naman ni Yoko Mitsukado na ganon talaga dahil nananalaytay na sa dugo ni Onuma ang likas na pagiging hayop nito kaya natural lang nataglay nito ang buong potensyal at itsura ng isang kakilakilabot na halimaw. Ayon pa sa isang player na si Mrs. To, noong mga nagdaang taon ay sobrang higpit ng organisasyon sa pagpili ng mga taong isasalang sa Therianthrope Operation. Ito ay isang medical procedure kung saan ang isang karaniwang tao ay isa sa ilalim sa isang operasyon para maging Therianthrope na kayang mag-transform sa pagiging halimaw kung kailan nito gugustuhin. Ngunit simula nang maging General Director si Shido Raiki ng Killing Bites ay nagbago ang pamamalakad at alituntunin ng organisasyon. Kahit ang mga taong halang ang bituka at pinakamasahol na kriminal ay pinahihintulutang sumailalim sa Therianthropy Operation, at bilang resulta ay umusbong ang mga nakakadiri at nakakatakot na brutes kagaya ng nasa harap ngayon ni Hitomi. Ngunit sa kabila nito ay walang takot pa ring nilalabanan ni Hitomi ang dambuhalang ahas habang sina Arusa at Kaide naman ay kasalukuyang nagsasagupaan. Nang mapansin ni Kaide na bali na ang kanang braso ni Arusa ay agad niya itong sinugod ngunit sa isang iglap ay tinamaan siya ng kalmat ni Arusa. Tiniyak ng cheetah na walang makakatalo sa kanya lalo na sa kuya niyang si Taiga na kasalukuyang nakikipagbuno, kung saan ilang ulit itong binabalibag ni Ryuji the Crocodile gamit ang bibig. Tumunog ang collar sa leeg ni Taiga na pinapagalaw at pinapapunta na siya ng kanyang player sa ibang lokasyon. Kapag hindi nagawang mapuntahan ni Taiga ang nasabing lugar sa loob ng 30 segundo ay sasabog ang collar at alam ito ni Ryuji kung kaya't ayaw niyang pakawalan si Taiga. Dahil dito ay ginamit ni Taiga ang pagiging flexible ng mga pusa at pinuluputan ang katawan ni Ryuji upang kasama rin itong sasabog pagkaubos ng 30 segundo. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin bumitaw si Ryuji at wala na siyang pakialam kung pati siya ay madamay sa pagsabog. 10 segundo na lang ang natitira at desidido na ang dalawa na ayaw pakawala ng isa't isa nang biglang may bumundol sa kanila. Tumilapon si Ryuji sa puno habang si Taiga naman ay agad na umalis sa lugar. Binunggo pala sila ni Okajima the Hippo upang awatin silang dalawa gamit ang pambihira nitong lakas na kayang sumira ng isang sasakyan. Naghiyawan ang mga audience sa biglang pagsulpot ni Okajima at sa pagligtas nito kay Taiga mula sa tiyak na kamatayan. Natuwa naman kay Okajima ang player at amo niyang si Mrs. To, dahil sa matatag nitong paninindigan sa kanyang pananaw. Hindi porket umano mga hayop sila na ginagamit upang maglaban-laban ay basta-basta na lang nila sasayangin ang kanilang mga buhay. Subalit hindi natuwa si Ryuji sa ginawang pangingialam ni Okajima kung saan nakita ng Hippo ang unti-unting paggaling ng mga natamong sugat ni Ryuji na kanyang ikinagulat. Mapag-alamang nagtataglay pala ang mga buwaya ng isang pambihirang immune system na kayang pumuksa ng HIV virus. Isa rin ito sa dahilan kung bakit mabilis na gumagaling ang kanilang mga natamong sugat matapos ang magdamagang pakikipaglaban. Nang tuluyan ng maghalam ang mga sugat ni Ryuji ay mas lalo pa siyang lumaki sa kabinantaan niya si Okajima na papatayin niya ito dahil ipal ito. Lumipat ang eksena kay Oyanoba na isang cute na rabbit kung saan naguhukay ito sa ilalim ng lupa upang gawing lungga na pagtataguan. Sa kabilang banda naman ay nagawang makawala ni Hitomi sa jabako ni Onuma gamit ang kanyang lakas. Sa pagkabulag ng kanang mata ni Onuma ay tinuring ito ni Hitomi bilang perpektong pagkakataon upang atakihin ang ahas sa kanyang blind spot.
Ngunit nang sasalakayin na niya ito ay tinamaan siya ng buntot nito ng kay lakas at bumagsak siya sa lupa. Dito ay sinabi ni Onuma ay malabong magkaroon ng blind spot ang isang ahas na katulad niya, sapagkat ginagamit ng mga ahas ang kanilang dila bilang pang-amoy at sa pamamagitan nito ay nagagawa nilang malaman ang eksaktong lokasyon at sukat ng kanilang prey. Dagdag pa ni Onuma ay kahit mawalan pa umano siya ng dalawang mata ay magagawa niya pa ring matonton si Hitomi dahil sa halimuyak nitong nakakaakit at manyakas na ahas talaga. Sa galit ni Hitomi ay sinubukan niyang atakehin muli si Onuma ngunit bigla na itong nanghina at bumagsak sa lupa. Kagagawan pala ito ng lason na pinakawalan ni Onuma sa hangin bilang usok na kapag nalanghap ng kahit sino ay talagang mapaparalisa at mawawalan ng malay. Tuwang-tuwa si Boy Manyak dahil sa pagkaparalisa ni Hitomi kung saan sinabi niya ritong pagsasawaan niya ang babae bago ito tuluyang patayin. Nang mapabagsak ni Onuma si Hitomi ay naghanda na rin si Kaide para sa laban nila ni Aruza kung saan ay nag-transform ito at naging butiki. Lalo pang naging mas mabilis si Kaide at tila nahihirapan si Aruza na matamaan siya dahil sa kakayahan nitong dumikit sa mga pwestong mahirap abutin. Gamit ang kanyang pambihirang kamay, makailang ulit niyang hinambalos at hinagi si Aruza na parang isang laruan habang si Hitomi naman ay wala pa ring malay. Naisip ng manyakas na ahas na pagkakataon na niya ito upang aliwin ang kanyang sarili gamit ang katawan ni Hitomi. Agad niyang inilabas ang nakakadiri niyang ari na tinawag niyang Cobra Cannon upang simulang gahasain si Hitomi. Subalit hindi siya nagtagumpay nang biglang magising si Hitomi at pinutol ang kanyang ari. Nagsisigaw at namimilipit siya sa sobrang sakit habang nagtataka siya kung paano nagising at nakakagalaw si Hitomi. Bagamat nahihilo pa rin dahil sa nalanghap na lason ay handa na muling makipaglaban si Hitomi kay Onuma. Upang makapaghiganti ay sinubukan ni Onuma na salakayin si Hitomi ngunit tinamaan siya ng pinakamatinding atake ni Hitomi na tinatawag na slash. Hindi makapaniwala si Onuma na natalo ng isang mamal ang reptile na kagaya niya pero tinapakan lang ni Hitomi ang mukha niya kung saan nagmakaawa siya ritong wag siyang tapusin. Sa kabilang banda naman ay tila natapos na rin ang laban nila Kaide at Aruza kung saan makikitang bumagsak na ang cheetah. Aalis na sana si Kaide nang biglang bumangon si Aruza na kanyang ikinagulat dahil may malay pa rin pala ito. Tinukso ni Aruza si Kaide na masyadong mabagal ang ginawa nitong atake para sa kagaya niyang isang cheetah na may pambihirang paningin. Sa kabila ng mabilis na pagtakbo ng mga cheetah, ay detalyado pa ring natatanaw ng mga ito ang bawat paligid dahil sa kakaiba nitong field of view. Kahit ang suntok ng isang professional boxer ay parang litrato lang sa paningin ng mga cheetah. Napagtanto rin ni Kaide na habang winawasiwas niya si Aruza sa ere ay nagagawa nitong ihanda ang sarili kung sakaling ihahambalos niya ito sa pader. Inasar ni Aruza si Kaide na sa simula pa lang ay hindi naman talaga masakit ang mga atake nito na ikinagalit ng butiki at binantaan si Aruza na babalatan niya ito ng buhay gamit ang matutulis niyang mga kuko. Bigla namang dumating si Hitomi na inaalam kung tapos na ba silang maglaban dalawa na ikinagulat ni Kaide kung saan naghiyawan ang lahat ng audience sa arena dahil sa hindi inaasahang takbo ng laban. Pinuri naman ng babaeng announcer si Nomoto dahil sa ginawa nitong hakbang at pagpapadala ni Hitomi sa lokasyon ni Aruza dahil tila pumapabor na sa kanilang dalawa ang sitwasyon. Napagtanto ni Kaide na natalo si Onuma kay Hitomi at sa galit nito ay nagpa siya itong lalabanan niya ang dalawa ng mag-isa. Samantala, sa pag-aakala ni Okajima ay mamamatay na siya sa mga kamay ni Ryuji ay siya namang pagdating ng isang hindi kilalang individual na naka-hoodie jacket. Napag-alamang brute pala ito ni Miss Yoko Mitsukado at kanya itong ipinadala upang ipakita sa lahat kung gaano ito kalakas. Bilang nag-iisang apo na babae, mula pagkabata ay nakadama si Yoko ng labis na pagmamahal mula sa kanyang lolo na si Yusan Mitsukado na nooy palubog na ang pagmamay-aring korporasyon. Nangako si Yoko sa kanyang sarili na ibabalik niya ang karangalan at pangalan ng Mitsukado Zaibatsu nang sa gayon ay bumalik rin ang dating lolo na kanyang kinamulatan na isang masayahing tao. Handa siyang gawin ang lahat upang manalo ang Mitsukado Zaibatsu sa Destroyal at pamunuan ang iba pang Zaibatsu kung kaya't inilabas niya na ang nag-iisa niyang alas na si Kido Takeshi na nakatayo ngayon sa harap nila Okajima at Ryuji. Sinabihan ni Ryuji si Kido na wag makialam sa kanyang laban at binalaan ito na sa oras na humakbang siya ay uunahin niya ito. Ngunit ang tanging concern lang ni Kido ay ang mga nasirang puno at halaman sa paligid at lubos niya itong ikinalungkot. Walang pakialam si Ryuji sa mga pinagsasabi ni Kido dahil sa isip-isip niya ay baka baliw ito nang biglang nagsalita si Shote Yabi na buhay pa pala.
Ipinaalam ni Yabi kay Ryuji na ang kakampi niyang si Kido ay isang environmentalist at mahal niya ang mga puno at halaman, kaya ang sinumang sumisira sa mga ito ay kanyang pinagbabayad. Dagdag pa ni Yabi, bilang gorilla ay tahanan rin niya ang kagubatan kaya ngayong nandito na si Kido ay nakatitiyak siyang panalo na ang Mitsukado Zaibatsu. Sa galit ni Ryuji dahil sa paggambala nila sa kanya ay pinutol niya ang isang puno at sinabing dudurugin niya silang dalawa. Habang pinagmamasdan ni Kido ang nasirang puno ay nagpakawala ng malakas na atake si Ryuji ngunit sinalag ito ni Kido gamit ang braso na ikinagulat ng buwaya. Dahil dito ay sunod-sunod siyang umatake subalit paulit-ulit lang itong sinasalag ni Kido nang walang kahirap-hirap. Napagtanto ni Ryuji na hindi tinatablan si Kido ng mga pisikal niyang pag-atake kaya't nagpasya siyang kakagatin niya na lang ang ulo nito gamit ang death bites. Gayunpaman ay nabigo siya sa kanyang plano nang tamaan siya ng suntok ni Kido sa sentido kung saan tumagos sa kanyang bungo ang kamao nito. Bumagsak si Ryuji at agad na binawian ng buhay na ikinagulat ng lahat ng tao sa arena, at dahil dito ay nabawasang muli ang miyembro ng Team Sumatomo. Sa kabila nito ay hindi pa rin kontento si Kido at yumoko siya sa harap ng walang buhay na katawan ni Ryuji at ilang ulit na pinagsusuntok ang bungo nito. Isang kasuklam-suklam na tanawin para sa mga audience ang masaksihan ang isang kahindik-hindik na pagdurog ni Kido sa bungo ni Ryuji. Hindi makapaniwala ang player ni Ryuji na natalo ng ganon-ganon lang ang kanyang buwaya dahil isa ito sa pinakadakila niyang brute. Nilapitan ni Yabi si Kido upang patigilan na sa kanyang ginagawa ngunit sinabi lang ni Kido na dudurugin niya ng husto si Ryuji upang gawing pataba ng lupa nang sa gayon ay tutubong muli ang mga punong sinira nito kaya hinayaan niya na lang si Kido. Bigla namang tumunog ang caller ni Okajima bilang hudyat na pinapagalaw na siya ni Mrs. To papuntang Hilaga sa loob ng 3 minuto. Dahan-dahan siyang umatras upang pumuslit ngunit napansin siya ni Yabe na agad na nagpakawala ng malakas na suntok. Ngunit bago pa man siya matamaan ng suntok nito ay biglang naglaho si Okajima na parang bula, kung saan dumadaos-dos ito sa lupa at lumabas sa butas na hinukay ni Oyinaba kanina bilang escape route. Dahil sa mga natamong sugat ay nahihirapan si Okajima makagalaw kaya nagpa siya itong magtago na lang muna at nagpaalam naman si Anaba na i-distract niya ang mga kalaban upang hindi siya matunton ng mga ito. Samantala, habang pinagmamasdan ni Yabi ang hukay sa lupa ay biglang umusbong si Anaba sa lupa. Nagkatitigan at nagkangitian ang dalawa bago nagpakawala si Yabi ng malakas na pag-atake. Isa umanong malaking pagkakamali ang ginawang pagpapakita ni Anaba sa kanya sa kabila ng malayong agwat ng kanilang lakas. Gayunpaman ay hinamon ni Anaba si Yabi na kailangan nilang maglaban dalawa kung saan imbes na magmukha itong nakakatakot ay mas lalo lang itong nagmukhang cute na waifu. Tiniyak naman ni Yabi sa cute na rabbit na ikinagagalak nito na durugin siya ng husto. Sa kabilang banda naman ay hindi natuloy ang plano ni Kaide na labanan sina Hitomi at Eruza dahil sa pagtunog ng kanyang caller na pinapapunta na siya ng kanyang player sa ibang lokasyon. Tiniyak naman ni Kaide na hindi patapos ang laban ng tatlo dahil magtutuos pa rin sila sa muli nilang pagkikita. Sinugod ni Eruza si Kaide ngunit mabilis itong nakailag sa katumalon-talon para tumakas. Nang tuluyan ng nakatakas si Kaide ay lumingon si Eruza kay Hitomi at bigla niya itong inatake, sinabi niya ritong itutuloy nila ang naudlot nilang laban noong mga nakalipas na araw, kung saan nakangiting tinanggap ni Hitomi ang hamon. Agad na nagkapalitan ng atake ang dalawa, at bagaman nakakatama si Hitomi ay masyadong mabilis si Eruza hanggang sa nagawa siyang mapabagsak nito sa lupa. Upang hindi makagalaw ay dinaganan ng cheetah ang kanyang katawan gaya lang noong una silang magtagpo dalawa. Ngunit tiniyak ni Eruza sa kanya na iba na ang magiging kalalabasan dahil papatayin niya na umano si Hitomi. Hinimok naman siya ni Hitomi na wag siyang magpigil kung saan ay inilapit ni Eruza ang kanyang mukha at hinalikan si Hitomi na ikinagulat nito at agad siyang sinaway. Sa hindi malamang dahilan ay tila gusto na lang makipag-shock-shockan ni Eruza kay Hitomi. Nagulat naman ang mga tao sa arena lalo na si Nomoto dahil sa biglang paglipat ng kapanapanabik na laban sa pagiging malaswang eksena. Bigla namang nagpakita ang taong salarin sa likod ng kakaibang ikinikilos nila Eruza at Hitomi na si Kaori Rakuho na kabilang sa Team Yatsubishi at isang musang o civet cat. Ang halimuyak na inilalabas ng mga musang ay tinaguri ang aphrodisiac o nakakadagdag ng gana sa pakikipagtalik, at sa pamamagitan ng pagpapakalat ni Kaori ng kanyang pheromones sa hangin, ang kagustuhan ng dalawa na makipaglaban ay napapalitan ng matinding pagnanasang makipagtalik. Hindi natuwa ang financier at player ni Eruza dahil sa ginawa nila sa kanyang brute at humingi siya ng paliwanag sa mga nangyayari.
Ipinaliwanag naman ng isang matanda na magigising at matatauhan rin si Eruza puwera kay Hitomi na medyo matatagalan pa. Inis na inis rin si Miss Yoko sa kanyang nakikita at nagbantang dudurugin niya ang lahat ng brutes. Samantala, habang tumatalon-talon si Kaide at hinahanap si Ryuji ay nakita niya si Taiga na ipinaalam sa kanya na wala na ang kanyang kaibigan. Nag-aalinlangan si Kaide na labanan si Taiga dahil hindi siya sigurado kung matatalo niya ito. Ngunit dahil wala na siyang pagpipilian ay nagpasya siyang umatake subalit sing bilis ng kidlat ang atake ni Taiga at tinamaan siya ng matutulis nitong mga kuko bago pa siya tuluyang makapag-transform. Dahil sa mabilis na pagkatalo ni Kaide ay sinabi ni Taiga kung gaano nakakabagot ang Destroyal nang wala si Leo. Sa pagkaubos ng tatlong miyembro ng Team Sumatomo ay dinaklara ng announcer ang tuluyang pagkatalo ng Sumatomo Zaibatsu sa Destroyal. Nalipat ang eksena sa pagitan nila Eruza at Hitomi na patuloy pa ring gumagawa ng milagro, tila nawala na sa kanilang isipan ang maglaban dahil sa nalanghap na kemikal mula kay Kaori. Habang papalubog na ang isipan ng dalawa dahil sa pagnanasa sa makamundong gawain, ay biglang naalala ni Hitomi ang sinabi ni Shadow Reichi sa kanya. Tinulak niya si Eruza at agad na tumayo na tila ba bumalik na ito sa kanyang katinoan na lubhang ikinagulat ni Kaori. Hindi siya makapaniwalang naunang magising si Hitomi kaysa kay Eruza gayong napakalakas ng kanyang Civeton Wrap. Agad na sinalakay ni Hitomi si Kaori ngunit palagi itong nakakailag dahil may pagkamaliksi rin itong kumilos. Napalingon si Hitomi at bigla siyang tinamaan ng atake na nagmula kay Taiga na kararating lang sa lugar. Dahil sa pagdating ni Taiga sa lugar ay nakumpleto ang lahat ng miyembro ng Team Yatsubishi kung saan napapaligiran ang nag-iisang si Hitomi. Labis naman itong ikinabahala ni Nomoto dahil tila tagilid ngayon ang sitwasyon ni Hitomi, at kanyang napagtantong nakagawa siya ng pagkakamali nang ipinadala niya ang babae sa lokasyon ni Eruza. Ngunit sa kabila nito ay nanatiling matatag si Hitomi sa kanyang kinatatayuan at handa ng labanan si Taiga ng harap-harapan. Sinugod niya si Taiga at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake, habang si Kaori ay nagtataka kung bakit wala man lang ni isa sa kanila ang naaapektuhan ng kanyang Civeton Wrap. Mismong si Eruza ay nagising na rin at yun ay dahil sa pagdating ni Taiga na walang kahirap-hirap siyang ginising. Nagpalit ng anyo si Kaori upang salakayin si Hitomi ngunit pinayuhan siya ni Eruza na manood na lang sila, dahil baka makaabala pa siya sa laban ng kanyang kuyang si Taiga. Akma na sanang lalaslasin ni Taiga si Hitomi at ganun rin siya kay Taiga nang biglang binawi ng tigre ang kanyang atake, at nailagan ang mapaminsalang slash ni Hitomi. Sinubok niya lang pala si Hitomi upang pag-aralan ang atake nitong ikinatalo ni Brute Leo, kung saan nakatitiyak si Taiga na nagkataon lang o tsamba lang ang pagkapanalo nito laban kay Leo. Nalipat ang eksena sa pagitan nila Anaba at Yabi kung saan kasalukuyang tinutugis ang kawawang rabbit, at bakas sa mukha nito ang labis na takot habang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Naiinis si Yabi dahil kitang-kita naman ang kaibahan ng lakas nilang dalawa at may advantage pa siya sa lugar, ngunit hindi niya pa ring magawang mahuli si Anaba. At ito ay sa kadahilan ng nagtataglay ang mga rabbit ng pambihirang bilis sa pagtakbo, lalo na't kung nasa alanganin ang kanilang mga buhay. Dahil sa tuwing nabibigla at natatakot ang mga rabbit ay nagagamit nila ang buong potensyal ng kanilang bilis upang matakasan ang mga predators na tumutugis sa kanila. Tumunog ang caller ni Yabi at pinapapunta siya ng kanyang player pasilangan sa loob ng 3 minuto, ngunit dahil gusto niya talagang durugin si Anaba ay nakaisip siya ng ibang paraan. Kumuha siya ng mga puno at kanya itong binabato kay Anaba na takot na takot na. Kahit papano ay nagagawa niya naman itong mailagan hanggang sa makakita siya ng butas kung saan sana siya magtatago ngunit, sa kasamaang palad ay hinarangan ni Yabi ang butas gamit ang isang dambuhalang troso. Habang takot na takot ang kawawang rabbit ay sinabi ni Yabi na sa tuwing may nakikita siyang nanginginig sa takot ay kanya itong kinaiinis, at yun ay dahil nakikita niya ang dati niyang sarili na binubuli at wala siyang magawa. Gayunpaman ay matagal na raw patay ang dating siya, at dapat rin daw ay mamatay si Anaba upang mabuhay itong muli bilang isang malakas na nilalang kagaya niya. Ngunit nang tatapusin na niya si Anaba ay napalingon siya at nakita si Kido na pinapanood siya habang binabanggit ang mga salitang, "Huwag apihin ang kalikasan." Agad na napagtanto ni Yabi ang kanyang ginawang pagwasak sa mga puno at halaman, ngunit nadala lamang siya ng bogso ng kanyang damdamin kaya niya iyon nagawa. Balak niya sanang magpaliwanag kay Kido ngunit naisip niyang imposible siyang maintindihan nito dahil parang hindi ito nag-iisip, at tila robot pa kung kumilos kaya sinuntok niya na lang ito ng sobrang lakas. Ngunit sinalo lang ni Kido ang kanyang kamao at hindi man lang ito natinag o naugga,
Sa kabila ng kanyang malakas na suntok, muli niyang inatake si Kido sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalo sa ulo nito gamit ang isang troso, ngunit ganun pa rin, ni hindi man lang ito gumalaw. Sa halip ay binigyan lang siya nito ng isang titig na tila may halong pandidiri at pagkayamot na ikinagalit ni Yabi, dahil naalala niya ang mga titig ng mga taong nambuli sa kanya. Tumalon siya upang ilabas ang kanyang napakalakas na atake na tinawag niyang Gorilla Hammer upang tapusin si Kido. Subalit hinati lang siya nito sa dalawa ng walang kahirap-hirap, ni hindi nga nag-transform si Kido para punitin ang katawan ni Yabi na ikinagulat ng marami dahil pinatay nito ang sarili nitong kakampi. Nagprotesta kay Miss Yoko ang player ni Yabi dahil sa ginawa ni Kido, ngunit pinatahimik lang siya nito na ikinagulat rin ni Nomoto dahil sa matindi nitong otoridad sa ibang players. Samantala, kitang-kita ni Uyanaba ang buong pangyayari lalo na ang nakagigimbal na paghati ni Kido sa katawan ni Yabi. Nanginginig sa takot si Anaba, tila naiisip na niya ang magiging kahihinatnan niya sa mga kamay ni Kido. Sa kabutihang palad ay tumunog ang collar ni Kido at pinapapunta siya sa direksyon kung saan sana dapat pumunta si Yabi. Pagkaalis ni Kido ay parang nabunutin ng tinik sa lalamunan si Anaba, ngunit naiyak pa rin siya sa takot habang sinasabing gusto na niyang umuwi sa kanila. Ngunit natigilan siya nang maalala niya ang sinabi ni Hitomi at Nomoto sa kanya na kahit ang isang mahinang tulad niya ay may maitutulong rin sa laban. Pinahid niya ang kanyang mga luha saka nagmamadaling pinuntahan si Hitomi upang ipaalam rito ang mga nalalaman niya tungkol kay Kido. Sa kabilang banda, habang nakaharap sina Hitomi at Taiga sa isa't isa at handa ng maglaban ay nasa masukal na damuhan naman si Onuma na buhay pa at pinapanood sila. Nang makita niya si Taiga ay agad niyang naisip na wala na si Ryuji at para makaganti ay sinubukan niyang salakayin si Taiga, subalit nabigo siya dahil agad siyang pinatumba ni Hitomi. Ibinato ni Hitomi ang kalahating katawan ni Onuma sa mga camera staff, at inutusan ang mga ito na kunin ang isa pang kalahati ng kanyang katawan upang maoperahan kaagad at maikabit muli. Tinanong siya ni Kaori kung bakit gusto niyang iligtas si Onuma gayong isa ito sa mga tumutugis sa kanya, at kung hindi niya ito tatapusin ngayon ay magiging banta ito sa kanya sa hinaharap. Ngunit buong tapang na sinabi ni Hitomi na kapag dumating ang panahong yun ay tutuluyan niya na si Onuma. Humanga si Taiga sa ginawa ni Hitomi dahil isang pribilehiyo ng mga malalakas ang ganong gawain, ngunit sinabi rin niya ritong pinagbigyan lang rin siya ni Leo noong maglaban silang dalawa. Dahil ganon na talaga si Leo noon pa, katulad na lang noong una silang magkita dalawa sa isang paaralan. Noong hindi pa siya isang therianthrope ay mag-isang tinalo ni Taiga ang mga gangster sa North High na may layuning hamonin sa isang duelo ang kanilang hari na si Leo. Ayon kay Leo ay narinig na niya ang tungkol kay Taiga na tinaguri ang pinakamalakas sa West High. Pabirong nagtanong si Leo kung sino kaya ang mas malakas sa kanilang dalawa, pero sineryoso ito ni Taiga at saka sinuntok si Leo. Gayunpaman ay sinalag lang ni Leo ang kanyang suntok nang hindi man lang gumagamit ng lakas. Parang nanliit si Taiga nang iparamdam ni Leo sa kanya kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang lakas. Pinaintindi ni Leo kay Taiga na hindi siya interesado na makipaglaban sa mga mahihina. Dagdag pa niya ay pinapaubaya ng mga leon sa mga lioness ang pagtugis sa mga prey habang sila ay nanonood lang, sapagkat ang totoong katunggali ng isang haring leon ay mga kapwa leon din na may layuning agawin ang trono. Dahil sa paghamak ni Leo sa kanya ay muling sinuntok ni Taiga ang lalaki, ngunit wala man lang itong reaksyon na tila wala lang sa kanya ang suntok. Sinabi ni Leo sa kanya na tsaka na niya lalabanan si Taiga kapag naabot na ng kanyang lakas ang kanyang pamantayan, nang sa ganon ay ituturing niya ito bilang karapat-dapat na katunggali. Mula noong makaharap ni Taiga ng personal si Leo ay nakatitiyak siyang nagpipigil lang ito noong maglaban sila ni Hitomi. Sinabi niya kay Hitomi na hinding-hindi niya bibigyan ng pagkilala ang pagkapanalo niya kay Leo sapagkat siya lang ang nag-iisang makakapabagsak sa Haring Leon. Habang nagkakatitigan ang dalawa at naghihintay kung sino ang unang aatake ay bigla na lang naglaho si Taiga kung saan tumilapon na sa malayo si Hitomi na ikinabahala ni Nomoto. Sa sobrang bilis ni Taiga ay para itong sumabog at naglaho na lang. Ngunit ayon kay Eruza ay kombinasyon ito ng dalawang atake kapag nagseryoso na si Taiga sa laban. Nagagawa ni Taiga ang atake sa pamamagitan ng pagtalon paabanti gamit ang pambihirang lakas ng parehong binti at sa isang iglap ay nagagawa niya ng makapasok sa blind spot ng kalaban na tinatawag na bako. Iisipin ng prey na naglaho na si Taiga at dito na siya magpapakawala ng napakalakas na pagbigwas na tinatawag na kuho. Inisip ni Eruza na tapos na ang laban dahil walang nakakaligtas sa direct hit ng kuho ni Taiga. Gayunpaman ay alam ni Taiga na hindi napuruhan si Hitomi sa ginawa niyang atake kaya sinabihan niya itong tumayo na ikinagulat ni Eruza. Tumayo si Hitomi at sinabihan si Taiga na lumaban siya ng buong lakas,
at wag siyang magpigil. Nagsigawan ang lahat ng audience sa loob ng arena dahil sa kahanga-hanga at pambihirang katatagan ni Hitomi. Sa kabilang banda, labis namang nag-aalala si Nomoto sa sitwasyon ngayon ni Hitomi at hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Naglalaro sa kanyang isipan ang mga alaala at nakaraan ng kanyang buhay na hindi ganon kasaya, at hindi rin ganon kakomplikado. At kung babalikan ang mga pinagdaanan niya sa buhay, sa tingin niya ay parang inaanod lang siya ng buhay niyang may halong kapalpakan at kabiguan. Mga karanasan sa kanyang buhay kung saan hindi niya mahanap ang kasiyahan. Kahit sa pag-aaral, sa kanyang trabaho, sa pakikipag-date at lalo na sa kanyang mga kaibigang nagdala sa kanya sa gusot na kinasasangkutan niya ngayon. Ngunit ganun pa man ay hindi siya maaaring manghinaan ng loob lalo na't nasa alanganin ngayon ang sitwasyon ni Hitomi. Bagaman tinamaan si Hitomi ng koho ni Taiga ay nagawa pa rin itong makatayo na ikinamangha ni Eruza at Kaori. Ginamit ni Hitomi ang kanyang iconic rattle stance, nang bigla na namang naglaho si Taiga at tumilapon na naman ang babae nang tamaan ito ng kuho ni Taiga. Ayon kay Kaori ay 2 kuho na ang tumama kay Hitomi kaya imposible raw na makakatayo pa ito, ngunit nagkamali siya nang inakala ng tumayo na naman si Hitomi at kanya itong ikinagulat ng sobra. Ayon pa kay Eruza, ginagamit ni Taiga ang bako upang gulatin ang kalaban at makagawa ng pabayang pagkilos, tsaka siya magka-counterattack which is yung kuho. Ngunit ang problema ay hindi gumagalaw si Hitomi sa tuwing gagamit ng bako si Taiga, kaya hindi niya magagamit ang kuho bilang napaka-effective na counterattack. Ayon pa kay Mrs. To, malaki umano ang tiwala ni Hitomi sa kanyang depensa kaya nagagawa nitong sadyang magpatama sa kuho ni Taiga. Kanya itong ginagawa upang masukat niya ang distansyang kinakailangan para i-counter-attack ang kuho ni Taiga gamit ang kanyang mapaminsalang slash. Unti-unti nang nakukuha ni Hitomi ang tamang tiyempo upang suklian ang atake ni Taiga, at tiniyak niyang magagapi niya rin ito sa susunod nitong pag-atake nang biglang dumubli ang kanyang paningin at sinundan ito ng pagsuka niya ng dugo. Dulot pala ito ng pagsalon niya sa mga atake ni Taiga at sinisingil na siya ng kanyang katawan, ngunit sa kabila nito ay nanatili pa ring determinado si Hitomi na talunin si Taiga kung saan ginamit nitong muli ang kanyang rattle stance. Nagkatitigan ang dalawa at tila handa na namang maglaban ulit nang biglang sumulpot si Anabo mula sa lupa upang ipaalam kay Hitomi ang tungkol kay Kido at kung gaano ito kalakas. Ngunit hindi pa man siya tapos sa pagpapaliwanag ng mapagtanto ng Rabbit ang kasalukuyang sitwasyon, kung saan agad itong tumakbo upang tumakas sa lugar subalit bigla na lang itong natumba at nanghina. Agad namang napagtanto ni Kaori na dulot ito ng pheromones na pinakalat niya sa hangin, ngunit masyado na itong mahina at hindi niya inasahang ganon ito kabilis umepekto kay Anaba. Kung ikukumpara sa mga tao, madalang lamang tayong nagiging aktibo sa pakikipagtalik sa loob ng isang buong taon, ngunit sa kaso ng mga rabbit ay araw-araw silang nakakaramdam ng init ng katawan. Ito ay sa kadahilan ng survival mechanism ito ng mga kuneho na nakasentro sa layuning magparami upang maiwasan ang biglaang pagkaubos ng kanilang species, o tinatawag na extinction. Kaya hindi nakapagtataka na ganon na lamang kabilis nitong makaramdam ng init sa kanyang katawan, at bilang resulta ay madali lang rin siyang naging bihag ni Kaori. Samantala, dahil sa pinakitang katapangan ni Hitomi ay pinuri siya ni Taiga at inamin nitong nagkamali siya nang minaliit niya ang babae. Kaya bilang paghingi niya ng paumanhin ay sa susunod niyang pag-atake ay ibubuhos niya na ang lahat kung saan ay muli itong nag-transform. Ginagamit lang umano ni Leo ang stance na ito kapag balak niya na talagang tapusin ang kalaban gamit ang kanyang atakeng tinatawag na Zeso. Sa pamamagitan ng pagdiin niya sa matutulis niyang mga kuko sa lupa ay tinutulungan siya nitong magamit ang bako technique na may karagdagang pambihirang bilis. Pagkatapos, gamit ang kanyang matutulis na mga kuko sa kamay ay nagagawa niyang punitin ang katawan ng kalaban ng walang kahirap-hirap, na mas mabilis pa sa kisap mata. Dahil sa biglang pagseseryoso ni Taiga ay lubos itong ikinapangamba ni Nomoto dahil bakas sa mukha ng tigre na layunin talaga nitong iligpit si Hitomi. Hinamak naman ni Mr. Shinade si Nomoto na kesyo katapusan na raw ng kanyang piraso, at lubos niya itong ikinalulungkot, kung saan hindi ito sinang-ayunan ni Nomoto ngunit iginiit ni Miss Yoko na patay na si Hitomi. Sinisipan niya si Nomoto na siya raw ang pumatay sa babae dahil isa siyang walang utak na player. Naglalaro na sa isipan ni Nomoto ang mga sinabi ni Miss Yoko sa kanya, kung saan bakas sa kanyang pagmumukha ang naghahalong takot at pagkasindak. Binulungan pa niya si Nomoto kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang mamamatay tao, na mas lalong nagtulak kay Nomoto sa bangin ng pagkalito. Patuloy pa ring pinaglalaroan ni Miss Yoko ang isipan ni Nomoto, lalo na nung pagkakataon na ng lalaki na pagulungin ang dice, ay kanya itong hinihimok na paatrasin na lang si Hitomi nang sa gayon ay maibsan kahit konti ang kanyang konsensya.
Habang nalilito pa rin kung ano ang dapat na gawin ay naalala ni Nomoto ang mga pagkakataong niligtas siya ni Hitomi, kabilang na ang mga sandaling magkasama silang dalawa na nagbigay sa kanya ng ibang kasiyahan, at lalo na ang paboritong kataga nitong kung sino ang may mas matalas na pangil ay siya ang magwawagi. Biglang tumayo si Nomoto na tila may napagtanto itong isang bagay na nag-uudyok sa kanya para sabihing tumatanggi siyang pagulungin ang dice at nais niyang panatilihin si Hitomi sa kanyang posisyon. Siyempre ikinagulat ito ng ibang players at inakalang nasisiraan na ng ulo si Nomoto, ngunit buo na ang pasya niya at matapang niyang sinabing aakuin niya ang responsibilidad kung sakaling may mangyaring masama kay Hitomi. Dahil sa napiling desisyon ni Nomoto ay tuloy ang laban nila Hitomi at Taiga kung saan mabilis na sumugod si Taiga gamit ang Zeso, ngunit alam na ni Hitomi ang tamang tiyempo kung saan siya eksaktong aatake na kanyang ikinagulat. Sa pag-aakalang magkakasagupaan na ang dalawa ay bigla na lang may ibang umatake kay Hitomi. Sa lakas ng puwersa nito ay tumilapon ang babae sa malayo at kaagad na nawalan ng malay. Hindi inasahan ng lahat ang nakakagulat na pagdating ni Kido sa lugar, kung saan sa unang pagkakataon ay nakita natin ang kalahati ng kabuuan ng kanyang transformation. Gamit lang ang kanyang matigas na buntot ay napabagsak niya si Hitomi, ngunit hindi maipagkakailang surprise attack ang nangyari. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Miss Yoko na umaayon ang lahat sa kanyang plano lalo na noong nagpa siya si Nomoto na panatilihin si Hitomi sa kasalukuyan niyang posisyon. Balak ni Miss Yoko na tapusin sina Hitomi at Taiga ng sabay kaya kung nagkataong wala ngayon si Taiga sa kinatatayuan nito ay maaaring magtagpo silang dalawa sa kagubatan. Ngunit malaking disadvantage yun para kay Kido dahil mahahati ang atensyon niya sa pagitan ng pakikipagduelo kay Taiga at pagpoprotekta sa mga puno't halaman sa kanilang paligid. Pero sa lugar na ito ay mailalabas ni Kido ang buong porsyento ng kanyang lakas dahil sa kawalan ng mga halaman at puno sa kanilang kinatatayuan. Nang mapagtanto ni Nomoto na ginamitan lang pala siya ng reverse psychology ni Miss Yoko ay labis siyang nagsisi sa kanyang desisyon. Sa kabilang banda, nang magkamalay si Hitomi ay sinubukan niyang tumayo ngunit muli siyang inatake ni Kido. At habang abala ang lahat sa laban ng dalawa ay biglang sinipa ni Anaba si Kaori dahilan upang mabitawan siya nito. Gayunpaman ay hindi niya pa rin magawang makatakbo dahil nanghihina pa rin siya sa epekto ng Sieve Eaten Wrap na ikinatuwa ni Kaori dahil hindi pa rin siya magawang matakasan ng rabbit. Lalapitan niya na sana si Anaba nang biglang gumuho ang natapakan niyang lupa, na isa palang napakalalim na hukay na nilikha ni Anaba. Totoo namang nanghihina pa rin si Anaba sa Sieve Eaten Wrap ni Kaori, pero ginamit niya ang pagkakataong ito para linlangin ang babae upang mahulog ito sa kanyang patibong. Sinubukan pa nga ni Kaori na makaalis sa hukay ngunit tinuhad lang siya ni Anaba at tuluyan siyang nahulog sa hukay na agad na tinakpan ni Anaba ng napakaraming lupa. Samantala, patuloy pa ring nilalabanan ni Hitomi si Kido subalit hindi niya magawang mapuruhan ang lalaki dahil sa pambihirang balat nito na animoy isang napakakapal na armor. Sa katunayan ay tagilid si Hitomi sa laban na ito, dahil kahit hindi pa nga fully transform ang kalaban ay napakalakas na nito. Nang mawalan uli ng malay si Hitomi ay binalak siyang tapusin ni Kido nang bigla siyang inatake ni Taiga sa kanyang likuran na kanyang ikinabagsak. Muling tumayo si Kido na parang wala lang sa kanya ang atake, habang galit na si Taiga dahil inagaw umano ni Kido ang prey niyang si Hitomi mula sa kanya. Nagpakawala si Taiga ng maraming beses na pag-atake sa ulo ni Kido, ngunit maski ang matutulis niyang mga kuko ay walang nagawa sa tigas ng balat ni Kido. Gumanti si Kido ng pag-atake at agad naman itong nailagan ni Taiga, saka siya mabilis na sumugod muli kay Kido at binigyan ito ng napakalakas na atake na lumikha ng makapal na usok kung saan sandaling kinubli nito si Kido. Habang naghihintay si Taiga sa paglabas ni Kido ay muntikan na siyang tamaan ng kamay nito na kanya rin namang nailagan. Pagkalabas ni Kido mula sa usok, ay kitang-kita nila ang nakakagulat nitong anyo ng tuluyan na itong mag-transform. Sa wakas ay mabibigyang linaw na rin ang misteryo sa napakatigas na balat ni Kido, at ito ay sa kadahilan ng isang uri siya ng hayop na tinatawag na pangolin. Ang pangolin ay kilala rin sa Japan bilang senzanko, na isang palaban na uri ng mamal na may mga matutulis at napakatigas na kaliskis na pwedeng gawing sandata at pananggalang. At ngayong nakapag-transform na si Kido ng tuluyan, ay may ibubuga pa kaya si Taiga the Brute Tiger laban sa halimaw na si Brute Pangolin. Gamit ang kanyang matigas na buntot ay inatake ni Kido si Taiga at mabilis namang nakailag ang tigre. Aminado naman si Taiga na mukhang mahihirapan siyang matalo si Kido dahil nababalutan ang katawan nito ng matutulis na malabaluting kaliskis, isang Terrien troop na tinataglay ang parehong offensive at defensive sa katawan, sa madaling salita ay purong sandata ang buong katawan ni Kido.
Habang naglalaban ang dalawa ay wala pa ring malay si Hitomi kung saan agad na nilapitan ni Inaba ang kawawang babae ngunit hindi nito alam kung ano ang gagawin. Nagawang mapabagsak ni Taiga si Kido sa pangalawang pagkakataon at balak nang tapusin ang lalaki sa pamamagitan ng pagpuntirya sa tiyan nito nang biglang binaluktot nito ang kanyang sarili at nagmistulang dambuhalang bola. Kapag nakakaramdam ng panganib o banta ang mga pangolin, ay binabaluktot nila ang kanilang katawan upang dumipensa at sinasabing na itataboy nila pareho kahit ang bala at martilyo sa tigas ng kanilang kaliskis, at walang kahit na ano sa kalikasan ang kayang makasira sa depensa ng mga ito. Sa galit ni Taiga ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake hanggang sa bumukas ang depensa ni Kido na kanyang ikinatuwa dahil mapupuruhan niya na si Kido nang biglang hindi niya na maigalaw ang kanyang kamay. Nilinlang lang pala siya ni Kido at nahulog naman siya sa patibong nito dahil nagpadalos-dalos siya sa kanyang pagkilos. Hinugot ni Taiga ang kanyang kamay ngunit pinaikot ni Kido ang kanyang katawan hanggang sa nagawa nitong maputol ang braso ng tigre. Talagang pinatunayan ni Kido ang kutob ni Taiga na kaya nitong gawing opens iba ang depensa nito. Ngunit ganun pa man ay hindi basta-basta nagpapatalo si Taiga dahil kahit naputol na ang kanang braso nito ay nakahanda pa rin itong lumaban. Muling naghugis bola si Kido upang salakayin uli si Taiga at nang magkakatamaan na ang dalawa ay biglang dumating si Okajima at binunggo si Kido kung saan tumilapon ito sa malayo. Lubhang ikinagulat ni Inaba ang biglang pagdating ni Okajima dahil kamakailan lang ay iniinda pa nito ang mga natamong sugat mula kay Taiga at Ryuji. Habang hinihingal ay sinabi ni Taiga na wala siyang oras upang humilata na lang dahil tanging pagkakaisa lang nila ang natitirang paraan upang pigilan ang halimaw na si Kido sabay atake rito kung saan nagsigawan ang mga audience sa arena dahil dalawang malalakas na dambuhala raw ang nagkakasagupaan. Kahit papano ay nagagawa ni Okajima na makipagtagisan ng lakas kay Kido sa kabila ng kanyang malalim na sugat. Subalit hindi rin ito nagtagal nang saksakin siya ni Kido sa kanyang tiyan, at bago pa siya tuluyang bumagsak ay biglang tumalon si Taiga sa harap ni Kido kung saan matagumpay niya itong natanggalan ng mata. Gayunpaman ay agad rin siyang sinuklian ng atake ni Kido gamit ang matigas nitong buntot na tumagu sa kanyang katawan. Sa tuluyang pagbagsak nila Hitomi, Okajima at Taiga ay agad na idineklara ni Miss Yoko ang kanyang sarili bilang nagwagi sa Destroyal. Ibinuhos ni Miss Yoko sa lahat ang kanina pa niyang kinikimkim na yabang at hinamak ang mga katunggaling Zaibatsu na kesyo wala pa ring tatalo sa Mitsuka do Zaibatsu na may pinakamahabang kasaysayan sa buong mundo. Nakatayong ipinagdiwang ni Miss Yoko ang kanyang pagkapanalo sa harapan ng lahat habang hinahamak niya ang mga ito kung saan bakas sa mukha nito ang likas na pagkaarogante. Sa kabilang banda, matapos mapabagsak ni Kido si Taiga at Okajima ay hinanap niya si Hitomi upang tapusin ito nang hinarangan siya ni Arusa. Natataranta naman si Inaba at hindi alam ang gagawin hanggang sa makaisip siyang maghukay upang tumakas sa lugar kasama si Hitomi ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghuhukay ay bigla na lang may kung anong sumabog malapit sa kanya kung saan tumilapon siya at nauntog sa pader. Kagagawan pala ni Hitomi ang nangyaring pagsabog kung saan ikinagulat ito ni Arusa dahil bukod sa bigla na lang itong nagising ay malaki rin ang nagbago sa itsura nito. Hindi naman makapaniwala si Nomoto na si Hitomi ang nakikita niya sa screen ngunit kilalang kilala ito ni Shido Raichi sa kadahilanang siya ang unang nakasaksi sa orihinal at totoong anyo ni Hitomi. Tandang-tanda pa niya kahit 7 taon na ang nakalilipas noong una niyang nakita si Hitomi sa Hong Kong na pagala-gala sa mga kabahayan. Isang tingin niya palang rito ay alam niyang ito ang matagal na nilang hinahanap na specimen na tinawag niyang Origin Beast. Nabubuhay si Hitomi sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw ng mga pagkain sa mga residente at walang nakakaalam kung ano, sino at saan siya nanggaling. Ngunit dahil sa kanyang malahayop na itsura ay binansagan siya ng mga lokal doon bilang Chunshen the Wild One. Kahit lubhang napakabangis ni Hitomi ay sinikap ni Shido na lapitan ito ngunit bilang isang mabangis na hayop ay mailap talaga ito sa mga tao. Paulit-ulit niya itong ginagawa kahit alam niyang mabibigo lang siya dahil determinado talaga siyang mapaamo ang bata. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Shibayama dahil puro mga pasa sa katawan lang ang inaabot niya rito ngunit nanatiling matatag si Shido sa kanyang layunin at sa katunayan ay pinangalanan niya na itong Hitomi dahil naniniwala siyang may taglay itong talino gaya ng isang tao. At sa bandang huli nga ay nagbunga rin ang kanyang pagsisikap at nagawa niyang mapaamo si Hitomi kung saan sobrang saya niya nang marinig niya itong magsalita sa unang pagkakataon. Ngunit biglang naudlot ang kanilang mahalagang sandali nang barilin ni Shibayama si Hitomi ng tranquilizer. Habang may luha sa kanyang mga mata ay tumalon si Hitomi sa gusali upang tumakas ngunit dahil sa gamot ay nawalan rin siya ng malay.
Sa galit ni Shido ay sinapak niya si Shibayama dahil sa mga sandaling ito ay nasa panganib na ang buhay nito dahil sa presensya ng Lyuman Mafia sa lugar. Hindi nga nagkamali si Shido dahil pagkarating nila sa lugar ay nadatnan nila si Hitomi na hawak-hawak ng isang mapanganib na gang na balak katayin si Hitomi upang ibenta sa black market. Dahil sa pagpasok nila sa teritoryo ng mga hoodlum ay agad silang pinaggugulpi ng mga ito kung saan ginawang pananggalang ni Shido ang kanyang katawan upang protektahan si Hitomi. Sa kabutihang palad ay biglang dumating si Shinazaki at isa-isang pinatumba ang mga basegulero. Nang ayos na ang lahat ay sinabi ni Shido kay Hitomi na sumama ito sa kanya at doon na nga nagsimula ang lahat. Isinailalim si Hitomi sa Theriomorphosis Operation ngunit hindi para maging therianthrope kundi ay para mas tumalas pa ang mga pangil nito na ang ibig sabihin talaga ay instinct. Dahil sa likas na DNA ng isang rattle na nananalaytay sa dugo ni Hitomi ay nagtataglay ito ng mga pambihirang katangian na wala sa ibang therianthropes. Dahil sa pagkagising ng origin beast form ni Hitomi ay para itong ipinanganak muli kung saan bakas sa mga ngiti nito ang labis na kasiyahan. Dahil nasa sabik ng makipaglaban ay agad na inatake ni Hitomi si Kido at napuruhan niya ito sa tiyan, at sa sobrang bilis niya ay nagmistulang estatwa si Arusa dahil sa biglaang paglaho ni Hitomi. Tumayo si Kido at hinanap si Hitomi dahil bigla na lang itong nawala kung saan nakatungtong lang pala ito sa kanyang buntot. Habang nakangiti ay sinabi ni Hitomi na magandang uri umano ng laruan si Kido dahil hindi umano siya basta-basta nasisira. Labis itong ikinamangha ng mga audience sa arena dahil hindi lang basta nagising si Hitomi kundi nagising rin ang orihinal nitong anyo at tila mas lalo pa itong bumilis na para bang wala lang sa kanya ang malakas na atake ni Kido kanina. Samantala, naninibago naman si Nomoto kay Hitomi dahil mula nang mag-transform ito sa kanyang tunay na anyo ay punong-puno na ito ng sigla. Ni hindi nga nito sineryoso ang kalaban na nagpabagsak kina Taiga at Okajima na tila parang isang laro lang ito sa kanya. Lubha namang ikinainis ni Miss Yoko ang paggising ni Hitomi dahil naideklara na niya sa harap ng lahat ang kanyang sarili bilang panalo at naihayag niya na sa mga tao ang lahat-lahat ng gusto niyang sabihin kung saan ay ikinahiya niya ito ng sobra. Binanggit naman ni Mrs. Stone na parang hindi yata naisama ni Miss Yoko sa kanyang kalkulasyon ang huling transformation ni Hitomi kung saan ay agad itong nagmaang-maangan at sinabing mananalo pa rin si Kido sa huli. Dagdag pa nito kahit pakinisin pa umano ang basura ay mananatiling basura pa rin. Ang taas talaga ng tingin sa sarili. Samantala, makikita nating mas nag-improve pa nga si Hitomi lalo na sa harap-harapang laban, yun nga lang ay mas nakakalamang pa rin si Kido lalo na sa pasikretong pag-atake dahil nga sa buntot nitong pang long range. Hindi naman napuruhan si Hitomi at muling sinalakay ni Kido ang babae kung saan nagsalpukan ang atake ng dalawa malapit sa film crew na umaatungal sa lugar ng pinaglalabanan papunta sa arena kung saan naririnig din ito ng mga tao sa loob ng pasilidad. Sa lakas nga nito ay napaatras si Hitomi kung saan tumalon siya at sinipa ang isang spotlight equipment upang subukang e-distract si Kido ngunit ang hindi niya inasahan ay hinabol ito ni Kido nang babagsak na sana ito sa mga maliliit na halaman. Walang ideya si Hitomi kung bakit bigla na lang tumakbo si Kido kaya nilapitan niya ito ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit ay tinamaan siya ng buntot ni Kido at tumilapon siya. Hindi niya inasahan ang atake na yon at nang tumingala siya ay nakatayo na si Kido sa harap niya na agad siyang inatake at mabilis naman siyang nakailag. Sunod-sunod siya nitong inatake kaya todo ilag siya upang di matamaan ngunit sa huling atake ni Kido ay hindi na siya tumakbo. Nagulat si Kido nang malamang hindi pala tumama kay Hitomi ang kanyang atake kung saan sinabi ng babae na sa lahat ng kalaban na kanyang nakaharap ay sa kanya lang umano siya hindi nahihirapan at sa kanya ito kinalmot. Habang namimilipit si Kido sa sakit ay tumalon si Hitomi upang sumalakay ulit ngunit umurong si Kido at naghugis bola upang dumipensa. Nagtataka at namamangha si Hitomi sa nakikita niya kaya binalaan siya ni Arusa na mag-iingat nang biglang umatake si Kido sabay balik uli sa defensive mode. Nadayaan si Hitomi sa pasurpresang atake ni Kido kaya bilang ganti niya ay malakas niya itong sinipa kung saan nagmistola itong bola ng soccer. Subalit nang makita ni Kido na lubhang nasira ang mga puno at halaman sa paligid ay bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang masalimuot na nakaraan. Noong nabubuhay pa ang ina ni Kido ay sinabi nito sa kanya na ituring niya ang mga halaman bilang kanyang siya at mahalin niya ang mga ito gaya ng pagmamahal niya sa kanyang ina. Kaya noong pumanaw na ito sa kasamaang palad ay napalapit na ang loob ni Kido sa mga halaman. Ngunit isang araw ay sinipa ng kanyang lasinggong stepfather ang mga bulaklak na inihabilin sa kanya ng kanyang ina.
Naririnig ni Kido sa kanyang isipan ang mga salitang ibinanggit ng kanyang ina habang tinatapak-tapakan ng kanyang salbaheng stepfather ang mga bulaklak. Nang tuluyan ng sumabog ang kanyang galit ay kumuha siya ng baseball bat at kasabay nito ang totoong pagluha ni Kido sa harap ni Hitomi. Mas mabilis pa sa isang iglap, naputol ang braso ni Hitomi nang hindi niya namamalayan at kasabay rin nito ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ni Kido habang sumasagi sa kanyang isipan ang pagdurog niya sa bungo ng kanyang ama-amahan. Habang bakas sa mukha ni Kido ang walang kapantay na galit ay siyang pag-transform niya tungo sa mas nakakakilabot na anyo. Nang mapansin na ni Hitomi ang pagkaputol ng kanyang braso ay dito na siya napasigaw at namimilipit sa sobrang sakit. Ikinabigla naman ni Arusa ang matinding reaksyon ni Hitomi dahil kahit ang isang walang kinakatakutang rattle ay tinatablan din pala ng labis na sakit. Ngunit nagulat siya nang tumayo si Hitomi na humahalakhak at sinabi nito kung gaano nakakaaliw na makipaglaban kay Kido habang kinakagat ang kaliwang kamay. Sa kabila ng pagkaputol ng kanyang braso ay maliksi pa ring kumilos si Hitomi kung saan makikitang nahihirapan si Kido na matamaan siya. Ngunit tila nagkamali si Hitomi nang sinubukan niyang atakehin si Kido sa harap at nabigo siya kung saan ay nasaksak siya ng buntot nito na tumama sa kanyang sikmura. Samantala, agad namang napansin ni Arusa ang malaking pagbabago sa antas ng kabuoang lakas ni Kido dahil hindi lang pisikal na anyo nito ang nag-improve kundi ay naging mas matatag pa ang kondisyon ng kanyang mentalidad. Dala ng labis na pangungulila sa kanyang ina ay lalong tumindi ang layunin ni Kido na tapusin si Hitomi kung saan ay paulit-ulit niya itong pinagpapalo ng kanyang buntot bago sinaksak ang kawawang babae sa kanyang likod kung saan nagpakawala ito ng nakagigimbal na sigaw. Subalit hindi pa pala tapos si Kido dahil balak pa nitong durugin ang ulo ng babae ngunit biglang naglaho si Hitomi habang bitbit ang naputol nitong braso at saka binato ito kay Kido na tumama sa kanyang sugatang mata. Nagsisigaw si Kido sa sakit at mabilis niya itong tinanggal at nang lumingon siya ay nasa harap niya na si Hitomi na ngumiti sa kanya kung saan ay nakita niya ang mukha ng kanyang pinakamamahal na ina at bilang resulta ay naging madali para kay Hitomi na tapusin si Kido gamit ang kanyang kaliwang kamay kung saan tumagos ito sa ulo ng lalaki. Pagkabagsak ni Kido sa lupa ay nagpakawala si Hitomi ng malakas na sigaw bilang hudyat ng kanyang pagkapanalo laban sa malakas na katunggali. Hindi naman mapigilan ni Arusa na humanga sa ipinakitang laban ni Hitomi kung saan inamin niyang mas magaling ito kesa sa kanya. Sa kabilang banda, hindi naman napigilan ng mga audience na magdiwang sa sobrang saya dahil sa nasaksihang laban sa pagitan ng dalawang malalakas na mandirigma. Parang pinagsakluban naman ng langit at lupa si Miss Yoko dahil sa pagkatalo ng kanyang kahuli-hulihang alas kung saan ay hindi niya matanggap bilang representative ng Mitsukado Saibatsu na natalo siya laban kay Nomoto na isang hangal. Samantala, dahil na rin sa tindi ng mga natamong sugat sa kanyang katawan ay tuluyan nang bumagsak si Hitomi ngunit kasabay rin nito ang pagbangon ni Kido sa kabila ng pagkadurog ng utak nito. Dahil dito ay muling nabuhayan ng loob si Miss Yoko sa pagbangon ni Kido at inutusan itong tapusin na si Hitomi at ang ibang natira. Ngunit walang sinayang na oras si Arusa at agad na tinapos si Kido sa pamamagitan ng paglaslas sa leeg nito at hindi na muling gumalaw pa ang lalaki dahilan ng pagkapanalo ng babae laban sa napakalakas na si Kido. Muling napasigaw si Miss Yoko sa labis na pagkadismaya at kasabay ng pagkawalan niya ng pag-asa ay ang pagkawala ng kanyang malay dahil sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, nagpasya naman si Arusa na hindi niya na umano papatayin si Hitomi bilang pasasalamat niya sa ginawa nito kay Kido. Akala ni Arusa ay siya na lang ang nag-iisang nakatayo ngunit biglang nagising si Anaba mula sa pagkakauntog nito sa pader. Nang maalala ng rabbit kung nasaan siya ay agad niyang hinanap sina Hitomi at Okajima subalit si Arusa ang nakita niya habang masama itong nakatingin sa kanya. Sa sobrang pagkasindak ay sinubukan niyang tumakbo ngunit isang cheetah ang kanyang binalak na takasan. Naisip na ng rabbit ang kahihinatnan niya at hindi ito maganda kaya muli siyang tumakbo upang tumakas at agad naman siyang hinabol ni Arusa. Sa kanyang pagtakbo ay natalisod ang rabbit sa batong nakausli kung saan aksidente niyang nasipa si Arusa sa kanyang panga. Bagaman madalang lang itong nangyayari, may mga pagkakataon na kapag nasa kalagitnaan sila ng pagtatanggol sa kanilang sarili ay nakakatama ng malakas na sipa ang mga rabbit sa kanilang kalaban. Matapos matanggap ni Arusa ang malakas na sipa sa kanyang panga ay nawalan agad ito ng malay at hindi na nakatayo pa. Labis namang nagtataka si Anaba kung ano ang nangyayari ngunit itinanghal ng announcer na ang rabbit ang nanalo at bagong kampyon sa Destroyal. Hindi ito lubos na inasahan ng lahat sapagkat kung sino pa yung pinakamahina ay siya pa ang nanatiling nakatayo.
Walang sino man ang pwedeng makahula sa pagkapanalo ni Inaba, lalong-lalo na si Miss Yoko na natutulog pa rin. Samantala sa loob ng conference room ay nagkainitan naman ang bawat pinuno ng apat na Zaibatsu dahil tila ayaw sumunod ni Yuzen Mitsukado sa kanilang usapan na kung sino ang magwawagi sa Death Royal ay sa kanila mapupunta ang lahat ng karapatan para sa Theriomorphosis Law. Ito ay isang batas na ipapatupad ng makapangyarihang kawanihan ng bansa na pinamumunuan ni Shido, kung saan hihikayatin nila ang mga mamamayan na sumailalim sa Therianthropy Operation ng libre tungo sa ikauunlad ng sangkatauhan. Samantala, bigla namang nawalan ng kuryente ang cruise ship kaya hindi alam ni Nomoto kung ano na ang kalagayan ngayon ni Hitomi. Ngunit, hindi pala basta nagkataon lang na nawalan ng kuryente ang barko kundi ay talagang sinadya ito kung saan makikitang pinatay ang lahat ng film crew sa isla upang manipulahin ang resulta ng Death Royal, at makikita ang isang pangkat ng mga Therianthrope na kamilyon na salarin sa likod ng nangyaring katiwalian. Sa kabilang banda, wala pa ring malay si Hitomi at nagtataka naman si Inaba kung bakit wala pang sumusundo sa kanilang rescue. Ilang sandali pa ay biglang may umatake sa rabbit na kanyang ikinagulat. Nasa paligid na pala ang mga Hunyang upang simulan ang kanilang maitim na balak. Ipinadala sila ng Sumitomo Zaibatsu bilang mga assassin upang iligpit ang mga natitirang brutes sa Death Royal. Sinubukang tumakbo ni Inaba ngunit muli siyang natalisod sa isang bato kung saan ay agad na binalutan ng mahabang dila ang kanyang buong katawan. Nang tatapusin na sana nila si Inaba ay biglang tumayo si Hitomi at sinaway sila na ikinagulat ng dalawang kamilyon. Porket nanghihina pa rin si Hitomi ay sinubukan ng isa sa dalawang pangit na atakehin siya ngunit mabilis silang pinabagsak ni Hitomi na ikinagulat ng dalawa pang pangit na nasa bubong. Matapos ang ginawang atake ay muling bumagsak si Hitomi sa lupa at nawalan ng malay kung saan agad inutusan ng pinuno ng mga kamilyong assassin na tapusin si Hitomi. Sa kabutihang palad ay biglang dumating ang astig na si Shinazaki at isa-isang pinatumba ang mga Hunyang. Agad na ipinaalam ni Shinazaki sa mga audience ang kasalukuyang sitwasyon maliban sa pagdating ng mga kamilyon at humingi siya ng pasensya sa aberya. Itinapat ni Shinazaki ang kamera kay Inaba na nakagapos pa rin upang makapanayam ang rabbit kung saan tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam niya bilang nagwagi sa Death Royal. Ngunit imbes na sagutin ang tanong ay nagulat ito at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Shinazaki. Wala talagang kaalam-alam ang rabbit na naging kampyon lang naman siya sa isang napaka-engranding event. Tila ba sumali lang ito para may cute sa Death Royal. Samantala sa conference room, napanood ng lahat ang footage na kinuna ni Shinazaki kung saan makikita ang isang kamilyon at sapat na itong patunay upang akusahan si Mayabi Sumitomo ng pandaraya. Dahil sa mabigat na ebidensya ay agad itong inamin ni Mayabi ngunit sinabi niya kay Shido na tutol siya sa gusto nitong mangyari na isabatas ang Theriomorphosis Law at saka binantaan ang director. Pasikreto namang nag-transform si Akemi o Horned Lizard upang maghanda sa pagsalakay ngunit pinatay ni Leo si Mayabi at binalaan ng leon ang babae na huwag ituloy ang kanyang binabalak. Pinuri ni Yusan Mitsukado si Leo sa kanyang ginawa dahil hindi umano katanggap-tanggap ang ginawa ni Mayabi at nararapat lang itong hatulan ng kamatayan. Ibinunyag ni Shido na may isang tao pang nakagawa ng malaking krimen sa ngalan ng kanilang kasunduan at yon ay walang iba kundi ang matanda mismo. Ipinaliwanag ni Shido kay Yosen ang kasakiman ng matanda at kung bakit kailangan niya ring maparusahan. Dahil imbes na isa publiko umano ang Theriomorphosis technology para sa ikauunlad ng lipunan at sangkatauhan ay mas pinili umano ng matanda na pagkakitaan ang bagay na makapagbabago ng mundo. Masyado umano itong nahumaling sa kayamanang pumapasok sa kanyang kumpanya mula sa iba't ibang korporasyon, at ang pagtanggi sa revolusyon dala ng pagiging makasarili ay ang kasalanan na ipinataw ni Shido kay Yuzen Mitsukado. Tumayo ang matanda at hinamak silang lahat kung saan sinabi nitong hindi nila magagalaw ang tulad niyang makapangyarihang tao ngunit bago pa siya matapos ay pinatahimik na siya ni Leo. Ikinagulat ni Yosen ang ginawang pagtaksil sa kanya ni Leo ngunit sinabi ng leon na pati siya ay nayayamot na rin sa kayabangan ng matanda sa kabila ng pagiging ordinaryong tao nito. At ngayong wala ng mga balakid sa kanilang plano ay sinabi ni Shido na magagawa na nilang baguhin ang kapalaran ng sanlibutan tungo sa simula ng panibagong ebolusyon. Sa kabilang banda, sinisisi naman ni Miss Yoko ang kanyang sarili sa pagkatalo ng kanilang Zaibatsu at inisip kung paano niya kaya ito aayusin at maibalik muli ang tiwala ng kanyang lolo, ngunit parang hindi na ito mangyayari dahil pagkapasok niya sa conference room ay natagpuan niya ang kanyang lolo na wala ng buhay.
Ipinaliwanag ni Shido na namatay umano ito sa sakit sa puso at nakikiramay siya, ngunit alam ni Miss Yoko na isa itong kalokohan dahil malinaw umano na pinatay ang kanyang lolo, kaya magbabayad umano si Shido at ang Bureau Administration, ngunit sinagot siya ni Shido na siya ang magbabayad na ikinagulat ni Miss Yoko. Biglang dumating ang presidente ng Yatsubishi Zaibatsu at ipinaliwanag niya kay Miss Yoko na ang pagkamatay ng kanyang lolo ay napagdesisyonan na ng karamihan dahil para ito sa ikabubuti nilang lahat. Labis na ikinagalit ni Miss Yoko ang harap-harapan nitong pag-amin sa krimen, kaya inutusan niya si Leo na tapusin silang lahat. Subalit hindi kumilos si Leo at sa halip ay pinatahimik lang siya nito, kaya umalis na sina Shido at ang presidente para sa gagawing talumpati ng pagtatapos ng Destroyal. Hindi inasahan ni Miss Yoko na sa isang iglap ay maglalaho ang kanyang kapangyarihan at wala siyang kalaban-laban. Dahil sa ginawang pagtraidor ni Leo ay binulyawan niya ito, ngunit agad rin siyang pinatahimik ng Haring Leon at sinabihang magdahan-dahan sa kanyang pananalita. Dagdag pa ni Leo ay kung magbibigay lang sana si Miss Yoko ng karampatang paggalang sa kanya ay baka bubuhayin pa niya ang babae bilang kanyang alipin. Sa malalim na gabi ay opisyal na inanunsyo sa loob ng cruise ship ang tuluyang pagtatapos ng Destroyal. 2 linggo na rin ang nakalilipas magmula nang makaalis si Nomoto sa pambihirang sitwasyong kinasangkutan, at bagaman bumalik na sa normal ang lahat ay nagdulot pa rin ang karanasang yun ng takot sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay wala pa ring lakas ng loob si Nomoto na buksan ang kahadeyerong iniwan sa kanya na naglalaman ng napakaraming pera. Kinagabihan, muling pumunta si Nomoto sa lugar kung saan nagsimula ang lahat upang makipagkita sa isang taong nagbago rin ng kanyang buhay. Narinig niyang may tumawag sa kanya at pagkalingon niya ay nakita niya si Hitomi na kahit papano ay nasa mabuting kalagayan sa kabila ng mga tinamo nitong pinsala sa laban. Nagkamustahan ang dalawa at tila may halong kilig rin ng pinasalamatan nila ang isa't isa. Sinabi ni Nomoto sa babae na marami siyang natutunan mula sa kanya at sa Destroyal, kung saan nagkaroon ng ibang kahulugan para sa kanya ang paboritong kasabihan ni Hitomi. Dahil sa sinabi ni Nomoto ay tinukso siya ng babae kung nagtatapat ba ito ng pag-ibig sa kanya na mabilis namang itinanggi ni Nomoto. Upang hindi magkailangan ay agad na iniba ni Hitomi ang usapan at bago magpaalam ay nagpasalamat si Hitomi kay Nomoto sa lahat-lahat at sa pananatili nito sa kanyang tabi hanggang sa huli. Bago pa man matapos ni Nomoto ang kanyang sasabihin ay tinamaan siya ng kalmot ng babae at agad siyang bumagsak. Habang may kirot sa kanyang puso ay ipinaliwanag ni Hitomi ang kanyang dahilan kung bakit kinailangan niya itong gawin. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang dahilan ni Shido, basta ang alam niya lang ay magiging problema umano si Nomoto sa hinaharap kung kaya't kailangan siyang patahimikin. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ni Hitomi na maluha dahil kahit sa maikling panahon nilang pagsasama ay naging malapit na ang loob niya kay Nomoto. Makalipas ang 2 taon, makikitang matagumpay ngang naisabatas ang Theriomorphosis Law sa bansa at nagkaroon rin ng isang artipisyal na isla na tinatawag na Therianthrope District kung saan malayang nakatira ang mga Therianthrope na mamamayan. Samantala, nagdagsaan naman ang mga Therianthropes sa KB Stadium dahil sa paparating na killing bites na pinangungunahan ni Uy Anaba. Makikita naman ang pagdating ng isang lalaking naka-hoodie jacket na tila nagmamasid kung saan nabunyag na si Nomoto pala ito, ngunit napakalaki na ng pinagbago ng kanyang itsura. Tila nagbago na ang buong pagkatao at ugali ni Nomoto mula nang ipinagkanulo siya ni Hitomi, kung saan hindi mo na makikita sa kanyang mukha ang dati nitong maamong itsura. At dito na nagtatapos ang ating recap. Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood.